Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 453 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa loob ng sikretong silid, pagkatapos makaranas ng ganoong pagkabigla, nagawang makontrol ni Old Su ang kanyang emosyon, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkatalo. Isa siya sa pinakamalakas na eksperto sa cloud area, nagkaroon ng cultivation ng True Lord rank, at kontrolado ang isang malakas na bansa. Pinamunuan niya ang hindi mabilang na buhay at nagpa siya sa kanilang kapalaran. Ang bansang dating tinitirhan ni Francis ay isang lawa lamang sa mata ni Old Su, at ang Broken Moon Clan ay isang maliit na puwersa lamang. Hindi mahirap isipin na si Old Su ay isang kababalaghan din sa kanyang kabataan. Sa sandaling ito, nabigla, natigilan, at natalo si Matandang Su. Baka sa kanyang mukha ang paghanga at paggalang habang nakatingin sa asul na buhok na kabataan. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ang namuno. Hindi mahalaga ang edad. Ang pagganap ni Francis sa Sacred True Dragon Gathering at ang kanyang kasalukuyang lakas ay naging dahilan upang maging si Old Su ay tumangala sa kanya. Sa pag-iisip kung paano niya, binalaan, si Francis, namula ang mukha ni Matandang Su. Ang kabuuang lakas ni Francis ay maihahambing sa hindi bababa sa 3 True Lord ranks dahil mayroon siyang 2 Dark Silver Ghost Corpses. Sigurado si Old Su na si Francis ay may lakas ng True Lord rank para makontrol ang 2 bangkay ng multo. Dagdag pa, hindi mahihirapan si Francis na maabot mismo ang True Lord rank. Old Su, babalik ako sa 13 countries pagkatapos matulog ng isa pang beses. Bahagyang mabigat ang talukap ni Francis. Sa tansya niya, maaari lamang siyang manatiling gising ng maximum na 4 na oras pa. Bumalik sa 13 bansa. Ano ang magagawa mo? Hindi maiwasang magtanong ng Matandang Su. Ang 13 clans ay mga subordinate ng Iron Dragon Alliance. Ang unang elder at lahat ng nasa Broken Moon Clan ay lumagda lahat sa Blood Pact. Kung babalik si Francis sa Broken Moon Clan, magdudulot lang siya ng gulo para sa First Elder. Pupunta ako sa Broken Moon Clan. Para pumatay ng tao. Ang kalmadong mga mata ni Francis ay biglang kumislap na may layuning pumatay na magpapanginag sa puso ng sinumang eksperto sa True Spirit Realm. Ang pagbabago sa pagitan ng tubig at yelo ay nangyari sa isang pag-iisip. Kung kailangan mo ng anumang tulong, ang matandang ito at ang Dragon Killing Alliance ay gagawin ang kanilang makakaya upang tumulong. Bahagyang bumantong hininga ang Matandang Su at alam niyang hindi niya mapipigilan si Francis. Kailangang sabihin ito ng Matandang Su, kung walang ibang dahilan kundi ang katotohanang iniligtas sila ni Francis. Nag-isip sandali si Francis bago sinabi ang 2 punto. Gusto kong tulungan ako ni Old Su na mahanap ang headquarters at strongholds ng Iron Dragon Alliance, pati na rin ang pagsubaybay sa Scarlet Moon Demonic Religion. Pangalawa, gusto ko ring linisin ako ng Dragon Killing Alliance at hugasan ang Cloud Area. Ang Matandang Su ay hindi nagulat sa unang punto ngunit ang kanyang puso ay nanginig sa pangalawa. Ang paglilinis na lumabas sa bibig ni Francis ay binibigkas sa casual na tono, at ito ay nagpalundag sa puso ni Matandang Su. Maaaring humingi ng reinforcement si Francis mula sa Canopy Great Country, ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ng lahat, ang Cloud Area ay ang hometown ni Francis. Nais niyang ayusin ito sa kanyang sarili, nang walang anumang tulong sa labas. Sa kasamaang palad, ang pundasyon ng matandang ito ay nasugatan at makakatulong lamang ng kaunti. Nakonsensya ang Matandang Su. Bagamat malakas si Francis, nag-iisa siya at pakiramdam na hindi siya mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ng lahat, ang Iron Dragon Alliance ay isang malakas na puwersa na namuno sa Cloud Area. Nakaharap sa hindi mabilang na Ascended Realm at True Spirit Realm expert, gaano kaliit si Francis kung ikukumpara. Siyempre, hindi alam ni Old Su na si Francis ay nakalimutan ang tungkol sa mga labanan na may napakaraming bilang. May pusong tumulong si Old Su at gagamitin pa niya ang kapangyarihan ng Dragon Killing Alliance. May regalo din ang isang ito. Dahan daw ang tinapik ni Francis ang sinaunang metal na singsing. Weng! Isang misteryosong berdeng likido ang lumutang sa hangin, at ang aura ng buhay na pinakawalan nito ay parang yakap ng isang ina.
Ito ang Elixir of Life. Nanginig ang puso ng matandang Su nang ipakita niya ang isang nasasabik na ekspresyon. Ang Elixir of Life ay maaari lamang mabuo sa ilalim ng ilang mga kondisyon at halos imposibleng lumitaw ito sa Azure Flower Continent. Ang Elixir of Life na ito ay mula sa pakikipagpalitan ni Francis kay Eula. Ang Elixir of Life ay ang esensya ng buhay mula sa life-returning grass. Si Francis ay unang nakipagpalit ng 2 patak ng Elixir of Life mula kay Eula at ang maliit na paws ang magnanakaw ay ninakaw ang kalahati ng life-returning grass mula sa kanya mamaya. Ang life-returning grass ay ibinigay sa Towering Trio para makarecover ito mula sa matinding pinsala ng Void God Protection. Gayunpaman, sinadya ring itago ni Francis ang 2 patak ng Elixir of Life para sa kanyang sarili. Sa makatuwid, sa katotohanan, si Francis ay may 4 na patak, at ang isa sa mga ito ay nakalaan para sa misteryosong elder upang mabayaran siya. Sa natitirang 3 patak, ibinigay ni Francis ang isa kay Old Su. Kung tutusin, si Old Su ang pinuno ng Dragon Killing Alliance, at kung maibabalik niya ang kanyang pinakamataas na lakas, malaki ang maitutulong niya kay Francis. Elixir of Life. Mukhang kagagaling mo lang sa isang mana. Ang life-returning grass at iba pang maalamat na bagay na nagpapahaba ng buhay ay matagal nang nawala sa Azure Flower Continent at makukuha lamang mula sa mga pamana sa labas. Ngumiti si Francis ngunit hindi nagsalita. Sinenyasan niya si Old Su na gamitin ang Elixir of Life. Siniyasat ni Francis ang mga pinsala ni Old Su gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Narating nila ang pinagmumula ng tunay na espiritu at napakahirap na makabangon. Kung ginamit ng isang tao ang kanilang chi ng tunay na espiritu ng walang pag-iingat, ang kanilang pinsala ay lalala at maging sanhi ng pagbagsak sa paglilinang. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Francis sa Elixir of Life. Sa teorya, ang Elixir of Life ay magiging isang malaking tulong kahit na ito ay isang soberano na lubhang nasugatan. Ang matandang Su ay nagpapasalamat na ginamit ang Elixir of Life at umupo upang makabawi. Kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsaa sa ibang pagkakataon, isang malakas na pag-akyat ng chi ng True Spirit ang lumitaw mula sa Old Su. Ngumiti si Francis at nakita ang pagbawi ng pinsala sa pinagmumula ng tunay na espiritu ni Old Su. Sa maikling panahong ito, ang karamihan sa panganib ay lumipas na. Naniniwala siya na makakabawi si Old Su sa kanyang peak sa loob ng kalahating buwan. Hindi na nagtagal si Francis at bumalik sa kanyang tinutulugan kanina. Makalipas ang 2 oras. Sa susunod na paggising ko ay ang oras na bumalik ako sa 13 bansa. Ipinikit ni Francis ang kanyang pagod na mga mata sa antok. Maingat siyang pinagsilbihan ni Prinsesa Jean sa utos ng matandang Su. Hindi ka panipaniwala para sa isang marangal na figure tulad ni Prinsesa Jean, na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering, na maglingkod sa isang kabataan. Gayunpaman, ang mga mata ni Prinsesa Jean ay napuno ng saya at ang kanyang mukha ay paminsan-minsan ay namumula sa pag-aalaga. Maraming miyembro ng Iron Dragon Alliance, kabilang sina Elder Jiang at Third Highness, ang hindi naiintindihan ito, ngunit hindi nila alam ang katotohanan tungkol kay Francis. Sa isang kisap mata, isa pang kalahating buwan ang lumipas. Ang bagong kuta ng Dragon Killing Alliance ay nasa kailaliman ng mga bundok. Sa isang tiyak na oras, isang malakas na surge ng True Spirit Aura ang naging dahilan upang lumiwanag ang Heaven-Earth Yuan Chi sa malapit. Ang kalangitan ay naging berdeng mga alon ng liwanag, at ang mental energy pressure ay naging dahilan upang hindi makahinga ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. True Lord Rank Aura. Isang kumpletong True Lord Rank Aura. Si Old Su. Magaling. Ang mga sugat ba ni Matang Su ay gumaling na ngayon. Nagdiwang ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. Si Princess Jean lang ang nagulat. Alam niyang malinaw kung gaano kalalim ang mga sugat ng kanyang guro, at masasabing halos hindi na mababawi ang mga ito. Paano siya makakabawi pabalik sa True Lord rank sa loob ng maikling panahon ng kalahating buwan? Maaaring ang lahat ng ito ay lumingon ang mga mata ni Prinsesa Jean sa isang natutulog na asul na buhok. Ito lang ang taong naiisip niya. Marahil ito ay dahil sa pagbabago sa Heaven-Earth Yuan Chi, ngunit ang natutulog na kabataang asul ang buhok ay nagmulat ng kanyang mga mata. Binabati kita kay Old Su para sa ganap na paggaling.
Ang mahinang tawa ni Francis ay umalangaw-ngaw mula sa kailaliman ng mga bundok. Lumabo ang mga mata ni Prinsesa Jean nang mawala si Francis. Sa susunod na sandali, sa tuktok ng mga bundok, isang kalmadong kabataang asul ang buhok na naglalakad ng magkabalikat kasama ang isang lalaking may puting balbas, nakikipag-usap at tumatawa. Gulat na pinanood ni Princess Jean ang eksenang ito. Bigla niyang napagtanto na minamaliit pa rin niya si Francis. Si Francis ay nasa True Mystic rank pa rin noong Sacred True Dragon Gathering. Anong antas na ang naabot niya pagkatapos niyang bumalik mula sa mana? Hindi mapakali ang puso ni Prinsesa Jean. Ang kabataang kanyang pinanood na natutulog ay umabot na sa mga ulap. Binabati kita sa pag-alis ni Oldsu sa pag-iisa. Ang mga kalapit na miyembro ng Dragon Killing Alliance ay yumuko at bumati patungo sa tuktok ng bundok. Hehe, lahat ito ay salamat sa ating kaibigang si Francis. Nagbigay siya ng pag-asa sa Dragon Killing Alliance, at naniniwala akong lilito muli ang kanyang mga himala at kaluwalhatian sa Cloud Area. Itinaas ng matandang So ang kanyang kamay, ipinahayag ang kanyang pasasalamat at paggalang kay Francis. Ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance ay natigilan. Kasama rito si Elder Jiang, Third Highness, at kasama, na siyang unang nakakilala kay Francis. Kasabay nito, 12 ng milya ang layo. Sa himpapawid, lumulutang ang isang maitim na pulang barko na halos 20 yarda ang haba. Isang mahinang madugong berdeng hangin ang pumaligid dito, na nagbigay dito ng isang madilim at nakakadurog na aura. Nabawi ng matandang halimaw So ang kanyang lakas ng True Lord rank. Isang garalgal na boses ang narinig mula sa loob ng barko. Isa itong pangit na tao na mukhang bangkay. Tinakpin siya ng dark silver stripes. Ito ay ang Blood Corps Protector. Palace Lord, ang ating kabuoang lakas ay mas mataas at ang matandang halimaw na si So ay kaka-recover pa lang. Hindi pa rin siya ang kakampi mo. Mayroong 2 o 3 malapit na eksperto sa True Mystic rank at higit sa 10 True Spirit realm sa kabuuan. Ang mga mata ng Blood Corps Palace Lord ay kumislap ng pulang ilaw habang nakatitig sa asul na buhok na binata na may malamlam na ekspresyon, siya talaga. Palace Lord, ipaubaya mo itong Francis. Sa akin. Isang malamig na itim na nakasuot na kabataan ang nagsabi sa malalim na tono. Isa siya sa 3 True Mystic rank sa harap ng Blood Corps Palace Lord. Ang kabataang ito na nakasuot ng itim na damit ay may mahiwagang mga mata na tila umabot sa kailaliman ng impyerno. Sumulyap siya kay Francis sa bundok na may hindi mapigil na layunin ng labanan. Clean. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang iyong Heavenly Absent Eyes ay natalo ng brat na ito sa Alliance Banquet ng 13 countries. Mapaglarong sabi ng isa pang True Mystic rank. Hehe. Kababalik lang ni Clint mula sa Scarlet Moon Inheritance at bet kung kahit ang Palace Lord ay interesado sa kanyang lakas. 454. Sa maitim na pulang barko, ang kabataang nakasuot ng itim na damit, Clint, ang naging sentro ng atensyon. Ang mga elite ng Iron Dragon Alliance ay curious tungkol sa bagong mukha na ito na may bloodline ng mata. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam ng kasaysayan ni Clint. Bumalik sa Alliance Banquet, si Clint ay isa sa 4 na bituin kasama sina Vanji, Zishuan, at Orland. Sa henerasyong ito, walang nangahas na labanan si Clint. Gayunpaman, siya at si Vanji ay naging mga stepping stone para sa kaluwalhatian ng ibang tao, at ang taong iyon ay nakatayo sa bundok na hindi masyadong malayo. Francis, bagamat natalo ako sa iyo noong nakaraan, maghihiganti ako ngayong nakabalik na ako mula sa Scarlet Moon Inheritance. Ang mga itim na mata ni Clint ay baluktot, misteryoso, at madilim. Isang malamig na mental energy aura ang tumago sa hangin at nagpatalon sa puso ng mga elite sa malapit. Kasabay nito, binawi ng Blood Corps Palace Lord ang kanyang paningin. Natitiyak niya na si Francis ay ang kabataan noon at, sa harap ng pakiusap na lumaban ni Clint, umiling ang Blood Corps Palace Lord, hindi kanya kakampi. Nanlamig ang ekspresyon ni Clint, ang pagkabigla at pag-aatubili ay lumilitaw sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay isa sa 4 na pinuno ng Iron Dragon Alliance at isang protector ng Scarlet Moon Demonic Religion. Walang nangahas na tanungin ang mga salita ng Blood Corps Palace Lord. Ang kanyang kaalaman at karanasan ay higit sa pamantayan ng Cloud Area.
Magsasalita pa sana si Clint nang biglang lumingon ang asul na buhok at tumingin sa barko ng nakangiti. Ang mga eksperto sa True Spirit Realm ay nagtataglay ng napakasensitibong paningin at nanginginig ang kanilang mga puso nang makita nila ang eksenang ito. Kasanlawak ng karagatan ang kaliwang mata ng binata. Ang mga aksyon ni Francis ay halatang nakataas ang atensyon ni Old Su. Mukhang nakatawag ako ng masyadong maraming atensyon sa pamamagitan ng pagbawi. Bumantong hininga si Old Su, ngunit alam ni Francis na hindi ito ang totoong dahilan. Hinamon ni Francis ang Iron Dragon Alliance. Ang Bloodsickle Slaughterer, ang 10th Core Elder, at ang 10th Core Elder ay namatay lahat dahil sa kanya. Ang banta ni Francis sa Iron Dragon Alliance ay nakakuha ng atensyon ng mga nakatataas na echelon. Ang ikinagulat ni Francis ay nakita niya ang higit sa isang pamilyar na mukha. Malinaw na may malalim na impresyon si Francis sa Blood Corps Protector. Ang kanilang labanan sa Scarlet Moon Cave ay mapanganib na nangangailangan ng parehong katalinuhan at tapang. Si Clint ay isa ring malakas na kalaban sa Alliance Banquet 2 taon na ang nakararaan. Noon, nabuo sina Vanji, Clint, at Francis ng three-party standoff. Old Su, kunin mo ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance at umatras. Makikipaglaro ako sa mga taong ito. Ngumiti si Francis. Matapos magising sa oras na ito, ang bloating sensation at ang sakit ay napakahina, at ang lawa sa loob ng dimensyon ng kaliwang mata ay halos umabot sa 10 yarda. Ang kanyang bloodline power ay mas nakokontrol kaysa dati at umabot na sa isang ganap na bagong level. Okay, I'll organize the retreat. Mag-ingat ka. Medyo alam ni Old Su ang tungkol sa lakas ni Francis at hindi niya tinanggihan ang kanyang alok. Pagkatapos ng lahat, ang Iron Dragon Alliance ay napakalakas at, bukod sa Old Su, ang iba ay maglilimito lamang kay Francis. Sure! Nawala ang figure ng matandang Su mula sa bundok. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lambak habang ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance ay mabilis na nawala. Sa bundok, si Francis na lang ang natitira. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang ang kanyang asul na buhok ay kumakaway sa hangin, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Palace Lord, ang spawn ng Dragon Killing Alliance ay umaatras. Parang may isang taong naiwan para takpan sila. Nagkagulo ang madilim na pulang barko. Ang lahat mula sa Dragon Killing Alliance ay umaatras, kabilang ang Old Su sa True Lord rank, ngunit ang asul na buhok na kabataan ay nanatili at may kumpiyansang tumingin sa mga tao sa barko. Ang eksenang ito ay nagpayanig sa puso ni Clint. Nasa anong antas si Francis? Hindi makita ni Clint si Francis at ang kanyang parang karagatan. Ang tapang lang na ipinakita ni Francis ay napabuntong hininga si Clint. Kung si Clint ay nasa parehong sitwasyon, halatang tatakbo siya sa abot ng kanyang makakaya. Ang kanyang kalaban mula sa nakaraan ay nanatili sa likod at kumpiyansa na humarap sa kanila. Ang katapangan na ito ay yumanig hindi lamang kay Clint, kundi sa lahat ng iba pang eksperto sa barko. What an arrogant brat! Para lang siyang langgam sa harap ng karwahe. Palace Lord, dapat nating mabilis na patayin ang brat na ito. Ang Dragon Killing Alliance ay hindi malayo. Ang True Spirit Realm Cultivator sa barko ay napuno ng layuning pumatay at galit. Ang mga aksyon ni Francis ay nagpagalit sa kanila. Gayunpaman, ang ekspresyon ng Blood Corps Palace Lord ay kumikislap at, bagamat ang kanyang mukha ay puno ng puot at layuning pumatay, hindi siya agad na umatake. Hehe, Blood Corps Protector, ang tagal na nating hindi nagkita. Sana maayos ka. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw mula sa bundok. Sa sandaling ito, ang Dragon Killing Alliance ay umaatras, ngunit parehong naririnig ng kaibigan at kalaban ang boses ni Francis ng malinaw. Anong nangyayari? Parang kilala nitong si Francis ang Blood Corps Palace Lord mula pa noon. Nakaramdam ng kakaiba ang magkabilang panig. Ang tono ni Francis ay parang nakipag-ugnayan siya sa Blood Corps Palace Lord noon at baka nakipag-away pa sa kanya. May mga naghinala pa na ang kabataang ito ay talagang isang matandang halimaw. Sa barko, ang mga tingin ng buong Iron Dragon Alliance ay dumaong sa Blood Corps Palace Lord, naghihintay sa kanyang mga utos. Nabawi na ng matandang So ang kanyang lakas.
Hindi makatotohanang patayin ang lahat ng Dragon Killing Alliance, ngunit dahil tiwala ang brat na ito na kaya niyang takpan ang mga ito, paglalaroan natin siya. Ang garalgal na boses ng Blood Corps Palace Lord ay tumunog sa eleganteng paraan, at ang mga puso ng mga eksperto sa True Spirit Realm ay kumikibot. Alam ng mga pamilyar sa Blood Corps Palace Lord na nangangahulugan ito na gagawin niya ang lahat. Malinaw na naalala ng Blood Corps Palace Lord ang mga bagay-bagay, at kapag may naalala siya, pahihirapan niya sila sa elegante na paraan. Gayunpaman, hindi ba masyadong exaggerated na ipadala ang mga elite ng 2 palasyo at 1 Palace Lord para lang makitungo sa isang junior? Francis, hinahangaan ko ang iyong katapangan na manatili, ngunit pagsisisihan mo ang desisyong ito habang buhay. Ang Blood Corps Palace Lord ay nagwagayway ng kulay dugong bandila sa kanyang kamay. Hu! Isang magulong bagzo ng madugong hangin ang humampas patungo sa tuktok ng bundok. Ipadala ang order. Kunin si Francis ng buhay. Ang Blood Corps Palace Lord ay nakatayo sa yulunan ng barko ngunit hindi agad umatake. Kahit na hindi niya lubos na maramdaman ang mental energy aura ni Francis, ngunit sigurado siya na si Clint at ang kumpanya ay talagang hindi niya kakampi. Kung wala siyang lakas na malapit o maihahambing sa True Lord rank, paano maglalakas loob si Francis na manatili ng mag-isa? Naiintindihan. Hindi alam ng 3 True Mystic ranks kung anong uri ng alitan ang Blood Corps Palace Lord kay Francis para gumamit sila ng puwersang tulad nito para ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit agad silang sumunod. Palace Lord, hihigpitan ko ang bloodline niya sa mata. Iminungkahi ni Clint. Alam ng lahat ang espesyalidad ng target ng rank 1 killing order na ito. Nakakatakot ang bloodline ng mata ni Francis. Ang 10th Core Elder pati na rin ang 18 Core Elder ay nahulog dito. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Iron Dragon Alliance si Clint. So. Ang 3 True Mystic ranks at isang grupo ng mga eksperto ay pinamunuan ni Clint habang sila ay naging 3 bahid ng liwanag na papalapit kay Francis. Kung ang isa ay tumingin sa ibaba mula sa itaas, malalaman nila na ang 3 True Mystic ranks at ang kumpanya ay gumawa ng kalahating nakapalibot na pormasayo na sumara sa bundok. Guro, kahit 1 Palace Lord mula sa Iron Dragon Alliance ay dumating na. Si Francis lang, malamang. Lumingon si Prinsesa Jean habang umaatres. Siya ay hindi mapalagay, at ayaw niyang makita ang asul na buhok na nakaharap sa Iron Dragon Alliance na mag-isa. Jenner, relax. Pinaglalaruan lang sila ni Francis at papansinin ko rin. Ngumiti ang matandang Sue. Nakikipaglaro sa kanila. Puno ng gulat ang mga mata ni Prinsesa Jean. Kung mahirap isipin na ang mga salitang ito ay manggagaling sa bibig ng kanyang guro. Scarlet Demon Moon Eye. Sa puntong ito, nagpadala si Clint ng isang distorting na kulay dugo na buwan sa kanyang mga mata mula sa ilang milya ang layo. Pagkatay, uhaw sa dugo, kadiliman, kaguluhan. Ang mga negatibong aura ay namuo sa kanyang mga mata at naging isang hindi nakikitang kapangyarihan na kumikislap sa hangin. Sa puntong ito, ang mga True Spirit Realm sa paligid niya ay nakaramdam ng lamig. Isang buwan na may kulay dugo ang sumikat sa mga ulap at humampas patungo sa asul na buhok na kabataan. Ang bawat aksyon ni Clint ay nakuhanan ng mga mata ni Francis, at kailangan niyang aminin na ang Scarlet Demon Moon Eye ay talagang isang malalim na eye bloodline skill para sa kakayahang pagsamasamahin ang mga negatibong kapangyarihan at lumikha ng nangingibabaw at malupit na puwersa na dumiretso sa kaluluwa. Ang normal True Spirit Realms, at maging ang ilang True Mystic ranks, ay agad na madudurog sa harap ng pag-ataking ito. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang bloodline ng mata ni Clint ay may kukumpara sa mga cultivator ng 3 pangunahing pamilya ng mata ilang buwan na ang nakalipas sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Sure! Ang Scarlet Demon Moon ay naglabas ng malakas na mental energy blood moon na nagtangkang sirain ang mental energy world ni Francis. Si Clint at ang iba pang True Mystic ranks ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon. Sa hindi inaasahan, si Francis ay hindi gumalaw o nagpahayag ng anumang mga palatandaan ng pagtatanggol o pag-iwas. Anong nangyayari? Biglang nanlamig ang katawan ni Clint, at ang kanyang mukha ay napalitan ng takot at gulat.
Binaliwala lang ni Francis ang pag-atake ni Clint. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, isang alon ang lumitaw sa lawa na sumisipsip ng kulay dugo na buwan. Ang pinakakalmang bagay sa mundo ay tubig. Maaaring sumipsip at bumalot ang tubig. Ang makapangyarihang Scarlet Demon Moon ay kanina ay parang isang bato na nahulog sa karagatan, na wala man lang nagawa. 455. Hindi niya pinansin ang aking Scarlet Demon Moon Eyes head-on. Ang kapangyarihan ba ng kanyang kaluluwa at mata ay umabot sa antas na maaaring bumalot tulad ng karagatan. Ang katawan ni Clint ay nanlamig sa hangin at ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay kumalat sa kanyang mukha. Hindi man lang ipinagtanggol ni Francis ang kanyang sarili noon, hindi pinapansin ang atake ni Clint. Sa madaling salita, ang eye bloodline skill ni Clint ay hindi man lang nakalusot sa mental energy barrier ni Francis. So. Kasabay nito, pinangunahan ng dalawa pang True Mystic ranks ang kanilang puwersa sa pag-charge patungo kay Francis, na nakatayo sa tuktok ng bundok. Ayon sa kanilang plano, si Clint ang mananagot sa paghihigpit sa bloodline ng mata ni Francis at sasalakayin siya ng dalawa pang True Mystic ranks. Talim ng hangin at kidlat. Bahagyang napabulala si Francis habang ang kumikinang na talim na gawa sa hangin at kidlat ay namuo sa kanyang kamay, na tinatawag ang Heaven Earth Yuan Chi sa kakaibang paraan. Hindi maganda, umatras. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Blood Corpse Palace Lord habang nakatingin siya mula sa itaas. Malinaw na, sa kanyang antas, masasabi niya na ang bawat aksyon ni Francis ay naglalaman ng kalaliman na higit sa karaniwan. Gayunpaman, ang kanyang babala ay huli na, o marahil ang pag-atake ni Francis ay masyadong mabilis na pakabilis na ang kanyang babala ay walang silbi. Weng! Nahati ang talim sa dalawa at biglang lumaki hanggang 7 o 8 yarda. Sa sandaling ito, ang malakas na hangin ay tila kayang tumagos sa kaluluwa ng isang tao. Shoo! Bago pa makapag-react ang dalawang True Mystic rank expert, umalis na ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng ilang paghinga. Katatapos lang ng pag-atake ni Clint nang, kaagad pagkatapos noon, casual na pinatay ni Francis ang dalawang eksperto sa isang simpleng suntok. Huminga ng malamig si Clint at ang mga elite ng Iron Dragon Alliance na nakakita sa eksenang ito. Hindi napigilan ni Clint ang pagsinok. Hindi lamang umabot sa hindi kapani-paniwalang taas ang bloodline ng mata ni Francis, nakakatakot din ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang dalawang True Mystic ranks ay parehong core elders na nasa top 15. Kung hindi gagamitin ni Clint ang kanyang eye bloodline laban sa kanila, magagawa niyang makipaglaban sa kanila sa pinakamahusay na paraan. Gayunpaman, ang dalawang ekspertong ito ay pinatay sa parehong paraan na tinadtad ni Francis ang labanos. Hehe! Talong talunan, halika at mamatay. Tumayo si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa malayo. Ang puso ni Clint ay nanginginig na parang nahulog siya sa walang limitasyong kailaliman. Binalot ng pagkatalo at kahihiyan ang kanyang puso. Ikaw! Kinagat ni Clint ang kanyang mga ngipin at tumangala, handang lumaban hanggang kamatayan. Ngunit sa sandaling tumangala siya, huminto siya. Hindi man lang tumitingin sa kanya ang asol na buhok sa bundok. Sa sandaling ito, huwag kang maangas, Junior. Noon, nagpapagaling ako. Ang maput na boses ng Blood Corpse Palace Lord ay tumunog mula sa likuran, at kapwa huminto ang kaibigan at kalaban nang marinig nila ito. Anong nangyayari? Maraming tao ang huminto, at ang mga kamay ni Clint ay nanginginig habang ang pagkabigla at pagkaasiwa ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang kahihiyan. Talong talunan. Ang mga salita ni Francis ay nakatuon sa Blood Corpse Palace Lord. Para kay Clint, hindi siya pinansin sa simula. Ang nakalok na kalaban ni Francis ay ang Blood Corpse Palace Lord. Mahirap isipin na ang Blood Corpse Palace Lord na ito ay isang taong natalo noon ni Francis, kaya ang pangungutya ni Francis. No wonder. Francis, mukhang minamaliit kita. Hindi kaagad umatras ang matandang Sue, nananatili sa isang tiyak na distansya kung sakaling kailanganin ni Francis ng tulong. Gayunpaman, napagtanto niya na labis niyang iniisip ang mga bagay.
Sa wakas ay naunawaan ni Oldso kung ano ang ibig sabihin ni Francis ng paglalaro. Ang Blood Corpse Palace Lord ay naging isang bahid ng madugong purple na liwanag at tumalon patungo kay Francis. Sure! Ang bilis ng Blood Corpse Palace Lord ay parang hangin, at hindi makita ng maraming tao kung paano siya gumalaw. Sa ilang kisap lang ng mata, dumating ang Blood Corpse Palace Lord sa harap ni Francis at naglabas ng malalim, parang bundok na aura na dumurog kay Francis. Kaya, ang Blood Corpse Palace Lord na ito ay kapareho ni Mason mula sa Blackcliff Palace at nililinang ang Corpse Strengthening Technique, ngunit tila pinagsanib niya ito sa Dao of Blood. Siniyasat ni Francis ang kanyang kaliwang mata. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Blood Corpse Palace Lord ay halos kapareho ni Mason, ngunit ang una ay malinaw na mas marunong at tuso. Basag. Ang halos 100 yarda ang taas na bundok ay umusbong at nahati sa mga piraso, alikabok at usok na bumubulusok sa kalangitan. Ang mapang wasak na palad ng Blood Corpse Palace Lord ay nahati ang isang buong bundok. Isang kidlat ang sumipol sa kalangitan. Sinabayan ng malakas na kulog at tili ng hangin si Francis habang lumilipad siya ng humigit kumulang 1 o 2 milyang radius. Ang mga iyak ay nagmula sa malapit sa madilim na pulang barko. Sa tuwing kulog at humihip ang hangin, tumalsik ang dugo sa pagkamatay ng 1 o 2 buhay. Munting bastard, halika rito at ibigay sa akin ang iyong buhay. Ang Blood Corpse Palace Lord ay umungal sa galit habang siya ay naging madugong purple streak at hinabol si Francis. Gayunpaman, wala siyang kalamangan laban kay Francis sa mga tuntunin ng bilis. Gumamit si Francis ng tunay na labanan upang maunawaan ang Wind Lightning Stone Tablet sa kanyang isipan. Ang Wind Lightning Stone Tablet ay ang pamana ng Wind Lightning Emperor na naghari sa mga tuntunin ng bilis. Ang antas ng mental energy ni Francis ay mas mataas kaysa sa Blood Corpse Palace Lord. Bagamat hindi pa umabot sa True Lord rank ang kanyang cultivation, ang halaga ng Heaven Earth Yuan Chi na maaari niyang ipatawag ay hindi malayo. Ang bilis ni Francis ay umabot sa rurok at maaaring hindi niya pansinin ang Blood Corpse Palace Lord habang pinapatay niya ang mga mula sa Iron Dragon Alliance. Arg! Ang puot ng Blood Corpse Palace Lord ay umabot sa limitasyon at halos mawalan siya ng malay. Nakatingin lang siya habang kinukuha ni Francis ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Ang higit na nakapagpapahina sa kanya ay ang bilis ni Francis ay palaging medyo mas mabilis kaysa sa kanya nang hindi nag-aaksaya ng anumang enerhiya. Ang bilis ni Francis ay napigilan ang Blood Corpse Palace Lord at, sa pamamagitan ng kanyang God's Spiritual Eye, kahit 1 o 2 Blood Corpse Palace Lords ay hindi siya mapipigilan. Sa ilang sandali lang, karamihan sa mga subordinate ng Blood Corpse Palace Lord ay patay na. Bukod kay Clint, lahat ng tao sa True Spirit Realm ay pinatay. Nang patayin ni Francis ang kanyang mga target, walang bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Para siyang nakaharap sa mga kalansay na hugis tao. Ang lalong ikinagalit ng Blood Corpse Palace Lord ay, kapag pinatay niya ang mga tropa ng Iron Dragon Alliance, paminsan-minsan ay ipipikit ni Francis ang kanyang mga mata na parang may naiintindihan. Nakakatawa. Halos sumabog ang baga ng Blood Corpse Palace Lord. Ginagamit ni Francis ang kanyang mga nasasakupan para sanayin ang kanyang sarili. Sa loob lamang ng 10 hanggang 20 paghinga, si Francis ay nagkaroon ng malinaw na pagbuti sa kanyang paggamit ng hangin at kidlat. Ang sira-sirang Wind Lightning Stone Tablet ay natatakpan ng mga arco ng kidlat at bog zone ng hangin, at ang layunin nito ay umabot sa antas ng Wind Lightning World. Naiintindihan lamang ni Francis ang buhok at balat ng mundong ito. Sure! Napagtanto ni Francis na, bukod sa Blood Corpse Palace Lord, walang tao sa malapit maliban kay Clint na nagtatago at nanginginig sa bitek ng bundok. Alam ni Clint na sinadya ito ni Francis, kung hindi ay hindi na siya mabubuhay. Blood Corpse Palace Lord, lahat ng mga nasasakupan mo ay namatay na, mapaglarong sabi ni Francis habang may ngiti sa kanyang mukha. Ang ekspresyon ng Blood Corpse Palace Lord ay mabangis at ang hangarin na pumatay ay tila namuo. Gayunpaman, hindi siya nawala sa kanyang isip. Sa maikling panahon ng matinding galit na ito, ang Blood Corpse Palace Lord ay natahimik sa halip.
Naisip na niya ang katotohanan na ang bloodline ng mata ni Francis ay dalubhasa sa mental energy na may kakayahang direktang umatake. Sa puntong ito, ang mga puwersa ng Dragon Killing Alliance ay umatras na. Sa pag-aayos ng alikabok, tanging si Francis at ang Blood Corps Palace Lord ang naiwan habang magkaharap sila. Sandaling nagkatinginan ang dalawa bago sabay na umatake. Sure! Isang madugong lilang bahid ng liwanag, ang ilang beses na nakipagsagupaan sa isang bola ng kidlat at hangin. Boom! Ang lakas ng magkabilang panig ay napaka-condensed at ang mga alon ng enerhiya mula sa kanilang mga sagupaan ay hindi lalampas sa 20 yarda. Naghiwalay ang dalawang figure pagkatapos ng ilang galaw at naiwan ang mahinang mga marka sa katawan ng Blood Corps Palace Lord. Ang pisikal na katawan ng Blood Corps Palace Lord na ito ay maihahambing kay Mason ng Blackcliff Palace. Kahit na ang normal na True Lord ranks ay hindi siya kayang saktan. Bulong ni Francis sa kanyang puso. Si Francis ay nagkaroon ng kalamangan sa bilis ng lumaban sila, ngunit sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, wala siyang kapangyarihan. Sa pangkalahatan, kontrolado niya ang labanan, dahil hindi siya kayang talunin ng Blood Corps Palace Lord. Kung wala ang paggamit ng espiritual na mata ng aking Diyos, ang tanging ibang paraan upang madagdagan ang aking lakas sa pakikipaglaban ay ang makapasok sa True Lord rank. Malinaw ang puso ni Francis. Matapos huminto ng ilang sandali, muling nawala ang anyo ni Francis, at ang hangin ay napuno ng mga huni ng hangin at mga pagpalakpak ng kulog. Ang kontrol ni Francis sa hangin at kidlat ay naging mas malinaw at bahagyang tumaas ang kanilang bilis at kapangyarihan. Ang Blood Corps Palace Lord ay umungal at gumamit ng ilang lihim na pamamaraan, ngunit siya ay nakita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Walang makakatalo sa bilis sa mundong ito. Sa sandaling nagkaroon si Francis ng ganap na kalamangan sa bilis, pati na rin ang inspection at kontrol ng espiritual na mata ng kanyang Diyos, hindi siya matatalo. Kung ito ay isang mas normal na True Lord rank, isang taong walang masyadong malakas na pisikal na katawan tulad ng Blood Corps Palace Lord, kung gayon ay maaaring ginawa na silang mincemeat ni Francis. Kung hindi nilinang ng Blood Corps Palace Lord ang Tao of Corpse Strength Enang at ang Tao of Blood, maaari na lang ipatawag ni Francis ang kanyang dalawang Dark Silver Ghost Corpses upang agad na patayin ang kanyang kalaban pagkatapos lamang nakamot sa kanya ng kanilang mga makamandag na kuko. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang nagbago sa isang Asher state, at isang kalahating transparent na bola ng kidlat at apoy ang damapo sa Blood Corps Palace Lord. Sa Asher Eye State, ang lakas ng Lightning Fire God's Eye ay naging mas magulo. Ang Blood Corps Palace Lord ay napaungol habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang mag-alab sa kidlat at apoy. Kasabay nito, nagsimulang maapektuhan ng puwersang ito ang kanyang mental energy world. Nakakatakot na diskarte sa mata. Anong uri ng bloodline na mata mayroon si Francis para makontrol iyon? Si Clint, na nagtatago sa bitik ng bundok, ay nasaksihan ang mapangwasak na kasanayang ito na may nakatulala na ekspresyon. Bilang isang taong nagil-inang ng mga diskarte sa mata, malinaw na alam niya na, kung mas malakas ang kasanayan, mas malakas ang bloodline ng mata na kailangang maging. Higit pa rito, hindi lamang apoy na mata ang ipinadala ni Francis, ngunit isang kidlat at apoy na mata na pinalaki rin ng hangin. Ang pag-atake ng kidlat at apoy ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang epekto sa Blood Corps Palace Lord, na nagil-inang ng Tao of Blood at ng Tao of Corpse Strength Enang. Nang makitang ang Blood Corps Palace Lord ay pinilit sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan sa pamamagitan lamang ng isang shot ng Lightning Fire God's Eye, bahagyang nagulat si Francis. 456. Sa himpapawid, ang katawan ng Blood Corps Palace Lord na sinanay ng kanyang Corpse Strength Enang technique ay binalot ng kalahating transparent na Asher Flame, kidlat at apoy na magkasama. Nasunog ang buo niyang katawan, nag-iwan ng mga itim na paso. Ang malakas na Wind Lightning Fire Eye ay napunta pa sa mundo ng enerhiya ng pag-iisip ng Blood Corps Palace Lord, at ang kanyang mga sigaw ay nagpalundag pa sa puso ni Clint.
Mahirap paniwalaan na ang Blood Corps Palace Lord isa sa apat na pangunahing tauhan ng Iron Dragon Alliance at isang matandang halimaw mula sa panahon ng Scarlet Moon Demonic Religion ay pinilit sa ganoong sitwasyon sa pamamagitan ng isang paglipat mula sa isang junior. Hindi maiwasan ni Francis na magulat sa kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eye. Kahit na iniisip ito, naiintindihan niya kung bakit. Ang Wind Lightning Stone Tablet na naiintindihan niya ay pinagsama rin ang mga batas nito sa kanyang Source of True Spirit. Nangangahulugan ito na, sa loob ng katawan ni Francis, ang kanyang Flame of True Spirit ay mayroon na ngayong mga karagdagang elemento ng kidlat at hangin, na bumubuo ng Wind Lightning True Fire. Gayunpaman, ang Blood Corps Palace Lord ay napakalakas at hindi matatalo ng Wind Lightning Fire God's Eye na ito. Kung ito ay isang mas mahinang True Lord rank, kahit papaano ay mawawalan sila ng isang layer ng balat, kung hindi lang sila mamamatay ng direkta. Blood Corps Refining Flame. Ang mga mata ng Blood Corps Palace Lord ay tila lumundag sa madugong iskarlata na apoy habang ang malamig niyang boses ay umalangaw-ngaw sa mga bundok. Weng! Isang madugong iskarlata at lilang apoy ang lumitaw sa kanyang pilak na guhit na katawan, na sinamahan ng isang bugzo ng malamig na hangin. Ang madugong iskarlata lilang apoy ay agad na bumalot sa kanyang katawan at nagsimulang itulak palayo ang asul na apoy ng Wind Lightning Fire. Nalaman ni Francis na tumaas ng husto ang aura ng Blood Corps Palace Lord, at ang kanyang Corpse Daw True Flame ay sinasalungat ang kanyang Wind Lightning True Flame sa isang tiyak na antas. Malamig na ngumisi si Francis at naghanda na magpaputok ng isa pang Lightning Fire God's Eye. Kahit na hindi nito kayang patayin ang Blood Corps Palace Lord, mahihirapan man lang ito sa kanya kahit sandali. Gayunpaman, nang i-circulate ni Francis ang bloodline ng kanyang mata, nakaramdam siya ng bloating at antok. Sa pagtatapos ng araw, ang pagbabago sa God's Spiritual Eye ay hindi pa ganap na na-stabilize at hindi na maaaring magamit ng labis. Ang Wind Lightning Fire God's Eye ay nagbigay ng matinding stress sa kanyang bloodline ng mata, kaya hindi ito magagamit ng tuloy-tuloy. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magagamit lamang ito ni Francis ng 3 beses na magkakasunod. Sa isang maikling hininga o dalawa. Weng! Ang apoy ng bangkay sa katawan ng Blood Corps Palace Lord ay kumupas, at ang kanyang mga sugat ay gumaling sa isang antas kung saan hindi halatang nasugatan siya. Nakakatakot ang bilis ng pagbawi. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Napagtanto niya na minamaliit niya ang Blood Corps Palace Lord. Ang Blood Corps Palace Lord ay isang protector ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang kanyang lakas ay hindi magiging ganoon ka-simple. Ito ay tiyak na ang kapangyarihan ng Blood Corps Palace Lord sa Corpse Daw ay mas mataas lamang kaysa kay Mason mula sa Blackcliff Palace, hindi mas mababa. Si Mason ay nagmula sa isang 2-star sect na ang lakas at pamana ay napakalakas, ngunit siya ay isang junior pa lamang at hindi mas matanda sa 30 taon. Samantalang, ang Blood Corps Palace Lord ay nabuhay ng ilang daang taon at pinagsama ang Blood Daw at Corpse Daw. Ang Corpse Daw ay dalubhasa sa pagtatanggol at katatagan sa lason, na nagpapakita ng isang malakas na puwersa ng buhay, habang ang Blood Daw ay dalubhasa sa pagguho at pagbawi. Sa pinagsamang dalawang daw na ito, ang lakas ng labanan ng Blood Corps Palace Lord ay lumampas sa iba pang True Lord ranks, na lumalapit sa lakas ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Junior, sa tingin mo, isang bloodline flame lang ang makakapatay sa akin. Kung ganoon lang kadali, namatay na ako ilang daang taon na ang nakalipas sa kamay ng 10 Great Clans. Dinilaan ng Blood Corps Palace Lord ang kanyang mga labi at sinabi sa madilim na tono. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Francis habang patuloy siyang lumulutang sa hangin. Ito ay hindi sa labas ng kanyang inaasahan. Kung pinatay niya ang Blood Corps Palace Lord ng ganoon kadali, magiging surreal ito. Hehe, ituloy na natin. Ngumiti si Francis sa halip na magulat, na wala nang may, sure. Sa susunod na sandali, ang ugong ng kidlat at tili ng hangin ay pumaligid sa Blood Corps Palace Lord. Nagsimula na naman ang sagupaan. Ang Blood Corps Palace Lord ay umungal sa galit. Hindi niya akalain na napakagulo ni Francis.
Bagamat mataas ang kanyang mastery sa Tao of Corpses at mayroon siyang malakas na bilis ng paggaling, na nagpapahintulot sa kanya na huwag matakot sa mahabang labanan, ang bloodline ng mata ni Francis ay nagpabagabag pa rin sa Blood Corpse Palace Lord. Ang Wind Lightning Fire Gods ay noon ay maaaring tila hindi nasaktan ang Blood Corpse Palace Lord sa ibabaw, ngunit sa katotohanan, nag-iwan ito ng pinsala sa kanyang kaluluwa. Ang higit na ikinagulat ng Blood Corpse Palace Lord ay na si Francis ay tila walang intensyon na patayin ang kanyang kalaban at sa halip ay naglalaro. Ginamit ni Francis ang labanan na ito para mag-focus pangunahin sa pagpapabuti ng kanyang sarili at pagsamasamahin ang kanyang mental energy level habang naiintindihan ang Wind Lightning Stone Tablet. Junior, hindi nakita paglalaroan. Hanggat nasa cloud area ka, hahabulin ka ng Iron Dragon Alliance. Ang Blood Corpse Palace Lord ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-urong. Ang pinsala sa kanyang kaluluwa mula sa Wind Lightning Fire Gods ay nagsisimula ng sumakit. Nakalamang din sa bilis ang kalaban at pinaglalaroan lang siya. Sa pamamagitan ng kontrol sa kamay ni Francis, matalinong umatras ang Blood Corpse Palace Lord dahil alam niyang hindi siya mananalo. Gusto mong tumakbo? Hindi ganoon kadali. Bahagyang tumawa si Francis habang siya ay naging isang arko ng kidlat na humahabol sa Blood Corpse Palace Lord. So. Dalawang makapangyarihang aura, isa sa harap, isa sa likod, ang kumikislap sa mga ulap at paminsan-minsan sa mga kagubatan, na nagiging sanhi ng pag-ihip ng alikabok. Wala na sila sa wakas. Si Clint, na nagtatago sa isang bitek ng bundok, ay ganap na nababalot ng pawis. Tinago niya ang kanyang aura at naghanda sa pagtakbo. Gayunpaman, sa segundong gumalaw ang kanyang mga yabag, naramdaman niyang may dama po sa kanyang balikat na nagtulak sa kanya pababa. Meow meow. Isang kulay pilak na kulay abo na pusa ang nakatayo sa kanyang balikat at isang maliksi na parang ahas na letigo na nakapulupot sa kanyang katawan. Bakit gusto ni Francis na manatili ako? Nanlamig ang puso ni Clint. Hindi siya makagalaw dahil pinigilan siya ng Mystic Snake Blood Whip, kaya nagpa siyang tumalikod at gumamit ng eye technique. Sinampal ng paa ng pusa si Clint sa mukha at nag-iwan ng nakakapasong pulang letra. Higit pa rito, kahit na ang paa ng pusa ay hindi masyadong malakas, isang nakasisilaw na epekto ang nagpaikot sa ulo ni Clint. Kasabay nito, si Francis ay lumipad ng 12-dosenang milya sa pagtugis sa Blood Corpse Palace Lord. Kapag naabot ng isa ang True Lord rank, maaari silang lumipad sa pinakamataas na bilis ng 1 o 200 milya at maaaring tumagal ng hanggang 1 o 2,000 milya kung gugustuhin nila. Si Francis ay hindi nakakumbinsi sa tagumpay, naiintindihan ang Wind Lightning Stone Tablet habang sila ay lumilipad. Woo! Isang asher na hangin ang nagsimulang umikot sa paligid niya na parang isang transparent na kalasag at, sa ilalim ng ganitong estado, ang wind resistance na kinakaharap ni Francis ay naging mas maliit. Kumalat ang mga alon ng kidlat mula sa kanyang mga paa na lalong nagpabilis sa kanyang bilis. Ang mga layunin at batas na ito ay lubos na tugma sa kalikasan. Ang mga batas ng Wind Lightning Stone Tablet ay kasing lalim ng karagatan. Mahirap para sa akin na intindihin kahit 100 ng Wind Lightning World. Ang kalahati ng kamalayan ni Francis ay nahuhulog sa sira-sirang Wind Lightning World. Dahil sa kanyang God Spiritual Eye, nagagawa niya ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Ang pagsasaulo ng isang bagay pagkatapos basahin ito minsan ay isang pangunahing kakayahan lamang. Siyempre, ito ay dahil din sa katotohanan na ang bilis ng Blood Corpse Palace Lord ay hindi mas mabilis kaysa kay Francis, kung hindi, wala siyang lakas na gawin ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Junior, kasalanan mo ang lahat ng ito. Huwag mo akong sisihin sa paggawa ng lahat. Ang Blood Corpse Palace Lord ay biglang nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang maging madilim ang kanyang ekspresyon. Si Francis, na humahabol mula sa likuran, ay biglang nakaramdam ng magulo at nakamamatay na aura na lumingon sa kanya. Paso ng dugo. Ang balat ng Blood Corpse Palace Lord ay biglang naglabas ng isang kapansin-pansing apoy na kulay ng dugo na makikita sa loob ng 10 milyang radius.
Ang aura ng Blood Corpse Palace Lord ay agad na tumaas sa ibang antas at tila naging kulay dugong araw habang ang nangingibabaw at malamig na liwanag ay tumama sa isang radius na 1 milya. Hiu! Tulad ng ilaw na nabuo ng Blood Corpse burn na si Francis, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang Blood Corpse Palace Lord ay naglabas ng battle power na maihahambing kay Eula o Willa. Sa puntong ito, ang God Spiritual Eye ni Francis ay pinaghihigpitan at, dahil sa katotohanan na ang kanyang tunay na cultivation ay hindi pa umabot sa True Lord rank, ang isang head-on clash ay hindi kapakipakinabang para sa kanya. Sa kritikal na sandaling ito, hindi nawala ng gana si Francis. Break! Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang naging isang nagyayelong lawa habang ang asul na yelo na dugo ay nagsimulang umikot sa kakaibang paraan sa loob ng kanyang katawan. Sa isang iglap, Weng! Isang napakagandang figure na may suot na korona at may hawak na itim na espada ang lumitaw. May trono sa ibaba nito habang nabuo ito sa likod ni Francis. Sa pamamagitan ng Sacred True Dragon Gathering at Purple Saint Ruins, ang bloodline ni Francis ay umabot sa isang ganap na bagong antas na hindi maikukumpara sa nakaraan. Ice Lightning Raging Dragon. Nagpadala si Francis ng umaalulong na palad na naging sanhi ng pagkulog at pag-ungol ng hangin. Ang kanyang bloodline din ang naging dahilan ng mahinang paggalaw ng itim na espada. Isang nakakagigil na lamig ang bumalot habang nabuo ang isang magulong dragon na gawa sa kidlat at yelo. Sa Purple Saint Ruins, ginamit ni Francis ang hakbang na ito para mapalipad ang Wicked Teeth Group. Sa sandaling ito, ang paggamit ni Francis ng bloodline, technique, at cultivation ay tumaas lahat. Boom boom bam! Dalawang puwersang nangingibabaw ang nagsagupaan sa mga ulap. Makalipas ang kalahating hininga, isang malamig na, liwanag ng dugo, ang tila nagkaroon ng kalamangan at durog patungo kay Francis. Pagkatapos ng lahat, ang Blood Corpse Burn ay ang pagpatay ng Blood Corpse Palace Lord at nangangailangan ng mabigat na presyo para magamit. Boom! Ang figure ni Francis ay umatras ng 1 o 200 yarda habang ang kanyang asul na buhok ay mabilis na umihip sa hangin. Pagbabago ng mata. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay muling nagbago sa isang kalmadong asul. Tingnan natin ang kapangyarihan ng Eye of Water na ito. Mabilis na ipinalibot ni Francis ang bloodline sa kanyang katawan. Karaniwan, ang tubig ay dalubhasa sa pagtatanggol. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin kapag ginamit ng isang bloodline? Boy! Isang alon ng tubig ang nabuo sa paligid ni Francis at bumalot sa kanyang katawan. Sa ibabaw, kumikidlat ang mahinang arko ng kidlat. Shoo shoo shoo! Lumitaw ang magagandang ripples matapos dumapo ang liwanag ng dugo sa water barrier, at walang malakas na pagsabog. Sa katunayan, nagkaroon lamang ng kakaibang katahimikan. Ang figure ni Francis ay tila hindi gumagalaw na parang karagatan. Ang higit na hindi kapanipaniwala ay ang mga mahiwagang linya ay tila lumutang sa harang ng tubig na tila nanggaling sa sinaunang panahon. Ang kapangyarihang ito ay mas bumabalot kaysa sa linya ng dugo ng yelo, bumagal at sumisipsip sa pag-atake ng Blood Corpse Palace Lord. 457 bagong kapangyarihan ng bloodline. Sa himpapawid, ang katawan ng Blood Corpse Palace Lord ay naglabas ng isang kapansin-pansing kulay dugo na liwanag na parang ito ay isang kulay dugo na araw. Boom boom boy! Ang nangingibabaw na sinag ng liwanag ay tumawid sa 1 milyang radius. Ang asul na buhok ni Francis ay umiihip sa hangin habang ang isang hadlang ng tubig ay nabuo sa paligid ng kanyang katawan, na bumagal at sumisipsip ng kulay dugo na liwanag. Sa oras na ito, kahit na walang kontrol si Francis sa labanan, siya ay kasing tahimik ng karagatan at kalmado tulad ng isang lawa. Mukhang ang bloodline ng Eye of Water ay talagang dalubhasa sa pagtatanggol. Ang resultang ito ay ang inaasahan ni Francis. Sa katotohanan, ang yelo at tubig ay parehong magkatulad na kapangyarihan, sa magkaibang estado. Malamang na hindi kayang harapin ni Francis ang lihim na kasanayan ng Blood Corpse Palace Lord kung hindi dahil sa pagbabago sa God's Spiritual Eye. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali iyon? Ang garalgal na boses ng Blood Corpse Palace Lord ay tumunog mula sa kulay dugo na araw. She!
Ang kulay dugong araw na siyang Blood Corpse Palace Lord ay biglang naging 2 o 3 beses na mas mabilis habang siya ay sumusugod kay Francis. Hindi ba gusto nitong Blood Corpse Protector ang kanyang buhay? Tumalon ang puso ni Francis. Nanlamig ang kanyang katawan nang makaramdam siya ng panganib. Sa kanyang kasalukuyang estado, ang ginagawa ng Blood Corpse Palace Lord ay katulad ng pagsunog sa kanyang Chi of True Spirit. Ang pagkakaiba ay ang Blood Corpse Burn ay mas matatag. Shua! Umaalo ng water barrier nang umatras si Francis. Pina-circulate niya ang kanyang Chi of True Spirit at ang kanyang bloodline power sa maximum. Mamatay! Nabaluktot ang mukha ng Blood Corpse Palace Lord habang kinakagat niya ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang braso. Basag! Ang brasong may dugong bangkay ay bumaril mula sa balikat ng Blood Corpse Palace Lord at dumobble ang takbo patungo kay Francis. Ano? Nagulat si Francis matapos itong suriin gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Binayaran ng Blood Corpse Palace Lord ang presyo ng isang braso para gumamit ng kapangyarihan na lumampas sa kanyang antas. Blood Corpse Broken Arm. Ang putol na braso ay naging isang kapansin-pansing guhit ng liwanag. Hindi maganda. Scarlet Moon Secret Technique. Ang matandang Su, na nanunood mula sa malayo, ay pinagpawisan ng malamig nang makita ang pag-ataking ito. Sa kritikal na sandali na ito, binuksan ni Francis ang kanyang God's Spiritual Eye at ikinulong ang pagkilos ng Blood Corpse Palace Lord. Gayunpaman, ang bilis ay naghari sa mundong ito. Ang pagkilos ng Blood Corpse Palace Lord ay umabot sa isang nakakatakot na bilis na halos hindi maiiwasan kahit ng True Lord ranks, maliban kung ito ay isang tulad ni Tyrone. Bagamat makakasabay ang iniisip ni Francis, hindi kaya ng kanyang katawan. Shua! Ang sinag ng liwanag ay kumamaw sa katawan ni Francis at lumipad. Boy! Pa! Ang magandang harang ng tubig ay nanginig ng ito ay lumabo at nabasag. Sa kabutihang palad, ang malakas na depensa ng water bloodline ay nabawasan ng karamihan sa pinsala. Bam! Ilang beses na bumaligtad sa ere ang katawan ni Francis habang itinulak siya pabalik ng 12-dosenang yarda. Isang bahid ng dugo ang tumutulo sa kanyang bibig habang pinapatatag niya ang kanyang sarili. Nasugatan siya. Medyo pangit ang ekspresyon ni Francis. Hindi niya inaasahan na babayaran ng Blood Corpse Palace Lord ang halaga ng isang braso para maka-counterattack. Hindi masyadong magaan ang pinsalang natanggap ni Francis, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahil sa kanyang life-returning grass at elixir of life, nagkaroon siya ng 2 buhay. Biglang nakaramdam si Francis ng kakaibang sensasyon na nagmumula sa kanyang water bloodline. Isang manipis na layer ng transparent na tubig ang nahugasan sa katawan ni Francis tulad ng spring rain. Ito ang naramdaman ni Francis ang mabilis na paggaling ng kanyang mga sugat. Ang pinakahalata ay ang mga marka ng dugo sa kanyang katawan. Gumaling sila sa bilis na makikita ng mata. Lumaki ang bagong balat nang hindi man lang nag-iiwan ng peklat. Mahusay. Tuwang-tuwa si Francis. Bagamat ang water bloodline ay walang opensa ng ice bloodline at hindi makapagpabagal sa kalaban, mayroon itong mahusay na defensive at healing ability. Ang bloodline na ito ay ginamit sa pagiging perpekto sa katawan ni Francis. Ang Blood Corpse Palace Lord ay mayroon ding mga kakayahan sa pagbawi, ngunit ang water bloodline ni Francis ay malinaw na mas mahusay kaysa sa Blood Corpse Palace Lord. Ang bloodline ng brat na ito ay maaaring lumipat sa pagitan ng yelo at tubig. Ang bilis ng paggaling. Paano ito posible? Dumagundong ang mga alon sa puso ng Blood Corpse Palace Lord. Ang spiritual eye ng Diyos ay pinahintulutan na ngayon ang bloodline ng mata ni Francis na lumipat sa pagitan ng yelo at tubig, at kung ano man ang bloodline na mayroon si Francis ay produkto lamang ng kanyang God's spiritual eye. Nang ang kanyang bloodline ay naging tubig mula sa yelo, nagkaroon siya ng hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pagpapagaling at pagtatanggol. Ang Blood Corpse Palace Lord ay nagbayad ng napakabigat na halaga para sirain si Francis, ngunit nakabawi siya sa isang kisap mata. Hihihi. Lahat ng sugat ko ay gumaling na. Hindi mapigilan ni Francis ang kanyang kaligayahan.
Sa kabilang banda, ang ekspresyon ng Blood Corpse Palace Lord ay sobrang pangit. 3. Nakakatawa. Halos lumuwa ang Blood Corpse Palace Lord ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, hindi siya nawala sa kanyang isip. Ginamit niya ang natitirang kapangyarihan ng Blood Corpse Burn para tumakas sa langit. Sa puntong ito, ang Blood Corpse Palace Lord ay lubhang nasugatan at nawala ng braso habang si Francis ay hindi nasugatan. Ang mga alon ay lumitaw sa kanyang puso na hindi mapatahimik, at siya ay lubos na nakaramdam ng kawalan ng kakayahan. Tumayo si Francis sa hangin at hindi agad siya hinabol. Ang water bloodline ay may hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pagbawi, ngunit maaari ba itong magpagaling ng mga pinsala sa kaluluwa? Hindi mapigilan ni Francis na mag-isip. Karamihan sa kanyang mga kasanayan sa eye bloodline ay batay sa Ball of Eye Soul o sa Dark Eye Incomplete Page. Ang Ball of Eye Soul ay naghatid kay Francis sa mga tarangkahan ng Ancient Tao of the Soul, na humantong sa kanyang pag-iisip kung kaya niyang pagalingin ang kaluluwa o hindi. Siyempre, ito ay isang ideya lamang. Kailangan pa ni Francis na magsaliksik pa ng kanyang bloodline. Makalipas ang ilang paghinga, binawi ni Francis ang kanyang iniisip. Pinalis niya ang Blood Corpse Palace Lord sa kanyang mga mata habang may ngiti sa kanyang mukha. Nagpakawala ng hininga ang Blood Corpse Palace Lord, bakit hindi sumusunod si Francis? Hindi tiyak ang resulta kung patuloy siyang hahabulin ni Francis, ngunit ang tiyak ay hindi makakabuti ang sitwasyon para sa Blood Corpse Palace Lord, na nawawala ng braso. So, maya-maya pa ay narinig na ang tunog ng paglipad. Ang huli ay isang lalaking may puting balbas matandang na nagpakawala ng hininga matapos makitang ligtas si Francis. Mahirap isipin na ang isang henyo na may kakayahang pumatay sa lahat ng puwersa na pinamumunuan ng isang Palace Lord mula sa Iron Dragon Alliance ay ipinanganak sa Cloud Area. Masalimuot ang emosyon ng matandang Su. Mukhang minamaliit na naman niya ang kabataang ito. Nang makitang maayos si Francis at may maluwag na ekspresyon, alam ni Old Su na walang silbi ang kanyang pag-aalala. Kung nagsama tayong dalawa, malaki sana ang tsansang mapatay natin ang Blood Corpse Palace Lord. Hindi maiwasan ng matandang Su ang pagsisisi. Kung alam niyang napakalakas ni Francis, nanatili sana si Old Su at papatayin ang Blood Corpse Palace Lord. Malaking kawalan sa Iron Dragon Alliance kung ang isa sa kanilang True Lord rank Palace Lords ay namatay. Wala akong interes na patayin siya ngayon. Naglalaro lang kami sa Iron Dragon Alliance. Naningkit ang mga mata ni Francis nang tuluyang nawala ang figure ng Blood Corpse Palace Lord. Nang marinig ito, inilibot ni matandang Su ang kanyang mga mata at hindi makapagsalita. Tila hindi pa rin naipakita ni Francis ang kanyang buong lakas, at ang pagpatay sa Blood Corpse Palace Lord ay hindi rin mahirap. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, hindi pa naalis ni Francis ang kanyang dalawang True Lord rank Ghost Corpses. Ang kabataang ito, na bumalik mula sa isang panlabas na mana, ay may kaluluwang kasing lawak ng karagatan at isang hindi maarak na linya ng dugo. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga nakatagong card ang mayroon siya? Hindi mapigilan ng matandang Su na mapangiti ng mapait. Hindi niya maisip ang antas ni Francis o ang kanyang iniisip. Ang pagpatay sa Blood Corpse Palace Lord ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Ang target ko ay sirain ang Iron Dragon Alliance. Kalmado ang puso ni Francis. So. Bumalik sina Francis at Old Su. Matandang Su, babalik ako ngayon sa 13 bansa, sabi ni Francis. Hindi siya papasok sa alyansang ito o mamumuno dito. Ang kailangan lang ni Francis ay ang impormasyon ng Dragon Killing Alliance, pati na rin ang kanilang kakayahang pangalagaan ang maliliit na abala na kasunod nito. Maya-maya, dumaong si Francis sa tabi ng isang bangin. Meow. Inihagis ng maliit na paws ang magnanakaw si Clint, na ginapos ng Mystic Snake Blood Whip, sa harap ni Francis. Francis! Malamig na suminok si Clint. Bumalik si Francis nang walang emosyon at ligtas, na nagpayanig sa puso ni Clint. Si Francis ay tila hindi nasaktan mula sa pakikipaglaban sa Blood Corpse Palace Lord, na nangangahulugang ang Blood Corpse Palace Lord ay malamang na natalo. Saan mo nakuha ang iyong mga bagong kasanayan at diskarte sa mata?
Tanong ni Francis. Si Clint ay naging hindi mapalagay at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pakikibaka sa kawalan ng katiyakan. Dapat mong malaman na ang iyong bloodline ay walang pagkakataon laban sa akin. Maaari kong makuha ang sagot na gusto ko mula sa iyong bibig ng walang anumang lakas. Mabagal na sabi ni Francis. Ikaw. Kinagat ni Clint ang kanyang mga ngipin. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Francis. Ang kanilang mga bloodline ay hindi sa parehong antas. Siyempre, hindi alam ni Clint na si Francis ay hindi maglalakas loob na gamitin ang kanyang God's spiritual eye sa ngayon. Kailangan niyang maghintay hanggang sa muli siyang makatulog. Ano ang koneksyon sa pagitan mo at ng Moon Demon Palace? Malamig na tanong ni Francis out of nowhere. Moon Demon Palace. Paano mo nalaman ang Moon Demon Sacred Palace? Iyan ang core ng Scarlet Moon Inheritance. Bulalas ni Clint. Scarlet Moon Inheritance. Bumalik ka mula sa Scarlet Moon Inheritance. Bahagyang nagulat si Francis. Hindi katakataka na si Clint ay nagkaroon ng ganoong cultivation at ganoong matinding pagbabago sa kanyang bloodline ng mata. Mukhang pinasok niya ang isa sa 4 na malalaking pamana ang Scarlet Moon Inheritance. Ngunit, ano ang koneksyon sa pagitan ng Scarlet Moon Demonic Religion, ang Scarlet Moon Inheritance, at Moon Demon Palace? Makalipas ang kalahating buwan sa isang tiwangwang na disyerto. Q. Isang malabong madilim na kulay dugo na liwanag ang dumaong sa loob ng isang sinaunang kastilyo sa disyerto. Nang mawala ang kulay dugong liwanag, ipinakita nito ang mahinang figure ng Blood Corpse Palace Lord. Kasabay nito, isang malaking duguan na asul na ibon ang bumaba mula sa langit. Ang aura ng dagwang asul na ibon ay umabot na sa true mystic rank at nagdulot ito ng magulong pag-ihip ng hangin gamit ang mga pakpak nito. True Lord Tegan. Ikaw ba? Huminto ang mga yapot ng Blood Corpse Palace Lord habang sinulyapan niya ang 2 figure sa dagwang asul na ibon. So. 2 figure ang tumalon mula sa dagwang asul na ibon. Isa sa kanila ay isang kabataang may hawak na bakal na pamaypay. Ang kanyang balat ay kumikinang sa isang pakiramdam ng metal at naglabas ng malamig na aura. Kagagaling ko lang sa Sacred True Dragon Gathering. Blood Corpse Palace Lord, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nasugatan ng husto? Ang kabataang ito ay halatang si True Lord Tegan, ang nagpilit sa mga elder ng 12 clans na pumirma ng isang blood pact sa Dragon Cancelang Lake 2 taon na ang nakararaan. Sa tabi ni True Lord Tegan ay isang kabataang nakasuot ng itim na walang emosyon. 458 binhi ng madilim na puso. Sa tiwangwang disyerto, isang madilim na kastilyo ang napapaligiran ng mga puting buto at naging isa sa dilaw na buhangin. Sa harap ng kastilyo, nakipagkita ang Blood Corpse Palace Lord sa 2 tao na nagmula sa dagwang asul na ibon. Ang mukha ni True Lord Tegan ay puno ng pagtataka habang nakatingin siya sa Blood Corpse Palace Lord. Hindi lang siya malubhang nasugatan, wala rin siyang braso. Sa gilid, ang walang ekspresyon na nakasuot na itim na kabataan ay hindi rin napigil ang mag-react sa pamamagitan ng pag-click sa kanyang dila. Ang Blood Corpse Palace Lord na ito ay nagmula sa Scarlet Moon Demonic Religion at kilala sa kanyang brutalidad at katusuhan. Kahit sa 4 na Palace Lords, ang kanyang katayuan at lakas ay medyo mataas. Paano siya napunta sa ganitong estado? Blood Corpse Palace Lord, sino ang nagpatalo sa iyo sa ganoong estado? Sa ilalim ng pagtatanong ni True Lord Tegan, hindi sinasadya ng Blood Corpse Palace Lord ang nangyari. Siyempre, hindi niya sinabi ang mga detalye ng kanyang pagkatalo dahil pakiramdam niya ay mawawalan siya ng mukha sa pagtalakay sa mga detalye sa harap ng isa pang Palace Lord. Kahit na ang Blood Corpse Palace Lord ay nagbigay lamang ng isang simpleng buod ng nangyari, nahulaan pa rin ni True Lord Tegan kung gaano kapahamak ang labanan. Ang mga elite ng 2 palasyo ay pinatay lahat. Maging ang Blood Corpse Palace Lord mismo ay nasugatan ng husto at halos hindi nakatakas, at lahat ng ito ay ginawa ng isang junior. Nagulat si True Lord Tegan at ang nakaitim na kabataan. Kung ito ay isang matanda, maaari nilang tanggapin ito, ngunit lahat ito ay ginawa ng isang kabataan. Kailan nagkaroon ng napakalaking henyo ang Cloud Area? Sino ang kabataang iyon?
Mukhang hindi naniniwala si True Lord Tegan sa Blood Corp's Palace Lord. Kagagaling lang niya sa Sacred True Dragon Gathering, anong klaseng henyo ang hindi niya nakita noon? Isang hindi kilalang brat na tinatawag na Francis. Galit na sabi ng Blood Corp's Palace Lord habang siya ay dumura at ibinaling ang kanyang ulo, na parang ayaw na siyang banggitin pa. Francis. Ano? Siya yun. Ang mga ekspresyon ni True Lord Tegan at ng kabataang nakasuot ng itim ay nagbago ng husto. Malinaw, ang pangalang, Francis, ay nagulat sa kanila. Huminto ang mga yapot ng Blood Corp's Palace Lord habang kinusat niya ang kanyang mga mata na may kakaibang ekspresyon, kilala mo ang brat na iyon. Mukhang hindi alam ng Blood Corp's Palace Lord kung ano ang nangyari. Hindi siya kilalang brat, isa siyang kababalaghan na ikinagulat ng kontinente. Mataimtim na sabi ni True Lord Tegan habang nagpakawala siya ng mahinang hininga. Pagkatapos bumalik mula sa Sacred True Dragon Gathering, hindi lang si Francis ang kilala ni True Lord Tegan at ng kumpanya, kilala rin nila siya. Anong nangyayari? Ang Blood Corp's Palace Lord ay nahihilo at ang kanyang ekspresyon ay nagdilim. Nagsimulang ikwento ni True Lord Tegan ang pagganap ni Francis at ang kanyang huling resulta sa Sacred True Dragon Gathering. Sa prosesong ito, ang mukha ng Blood Corp's Palace Lord ay napakakulay, puno ng lubos na pagkabigla. Huminga ng malamig ang Blood Corp's Palace Lord. Hindi niya akalain na ang kabataang kanyang nakalaban ay isang napakalaking kababalaghan ng henerasyong ito. Ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay ang rurok ng libu-libong henerasyon. Sina Francis at Trevor ay kinoronahan bilang dalawang napakalaking kahangahangang hari na sumupil sa hindi mabilang na mga henyo ng ilang henerasyon at ginawang mapurol ang ilog ng kasaysayan. Baka ang Scarlet Moon Patriarch at Sword Saint Yewoxi lang ang nakapagkumpara sa dalawang overwhelming Prodigy Kings na ito. Hindi ko akalain na ang lakas ng brat na ito ay tumaas ng husto pagkatapos bumalik mula sa labas na mana. Napabuntong hininga si True Lord Tegan. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol sa isa pang overwhelming Prodigy King na si Trevor, na umabot sa maagang yugto ng True Lord rank pagkatapos bumalik sa kontinenteng ito, ay nagpanginig sa normal na True Lord ranks. Sa pagharap sa nakakatakot na napakalaki at kahangahangang hari, parehong nabagabag si True Lord Tegan at ang Blood Corp's Palace Lord. Mahirap patayin ang brat na ito sa isa o dalawang True Lord ranks lang. Kailangan natin ng kahit ilang True Lord ranks na may magandang plano para magkaroon ng chance. Ang mukha ng puot ng Blood Corp's Palace Lord ay napalitan ng solemna. Dahil alam ang performance ni Francis sa Sacred True Dragon Gathering, mas gumaan ang pakiramdam ng Blood Corp's Palace Lord. Kapag hindi natin kayang patayin ang isang henyo sa antas na ito, ang banta na dulot ng kanilang kinabukasan ay hindi masusukat. Kailangan nating magplano ng mabuti, at kung gusto nating magkaroon ng 100% na pagkakataon, humingi ng tulong sa Division Leader. Iminungkahi ni True Lord Tegan, leader ng dibisyon. Ang mukha ng Blood Corp's Palace Lord ay puno ng malalim na paggalang. Isa lamang siyang tagapagtanggol ng isang subdivision sa Scarlet Moon Demonic Religion at ang kanyang katayuan ay nasa ibaba lamang ng isang subdivision leader. Gayunpaman, ang mga naging tunay na leader ng dibisyon lamang ang itinuturing na miyembro ng mataas na antas ng Scarlet Moon Demonic Religion. Noon, ang Scarlet Moon Demonic Religion ay may 12 divisions, 108 subdivisions, at ang kanilang kapangyarihan ay kumalat sa buong kontinente. Ang 12 dibisyon ay maaari pang harapin ang 10 dakilang angkan ng kontinente kapag sila ay nasa kanilang tuktok. Parehong hindi nagduda sina True Lord Tegan at Blood Corp's Palace Lord, kung humingi sila ng tulong sa Division Leader, madali nilang mapapatay si Francis. Gayunpaman, ang hilingin sa isang leader ng dibisyon na harapin ang isang junior lamang ay maaaring labis na nagpapalaki sa problema at maaaring maging sanhi ng kalungkutan sa leader ng dibisyon. Binabawi ng Division Leader ang kanyang lakas sa nakalipas na 2 taon at hindi siya gagawa ng anuman maliban kung kailangan niya. Higit pa rito, ang Iron Dragon Alliance ay may 4 na Palace Lords at ilang nakatagong puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion.
Hanggat hindi tayo makakaharap sa puwersang maihahambing sa 10 Great Clans, wala tayong dapat ikatakot. Umiling ang Blood Corps Palace Lord. Bagamat malakas si Francis, ang banta na ipinataw niya ay nasa True Lord rank lang. Totoo, ngunit kailangan nating mabilis na kumonekta kina Long at BG, ang dalawa pang Palace Lords. Ang tunay na Panginoong Tigan ay tumango. So. Hindi nagtagal, lumipad ang tatlong figure patungo sa kastilyo. Sa hangin, biglang huminto ang mga yapot ni True Lord Tigan. Balmond, kung tama ang pagkakaalala ko, ang Francis na iyon ay nagmula sa parehong angkan mo. Walang emosyon ang mga mata ni True Lord Tigan. Nang marinig ito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ng Blood Corps Palace Lord habang nakakulong siya sa tahimik na walang emosyong kabataan. Ang nakaitim na kabataang ito ay si Balmond ng Broken Moon Clan, na bumalik mula sa Sacred True Dragon Gathering. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Balmond na mapangiti at walang magawang tumango. Makalipas ang ilang araw, sa isang lugar malapit sa isang maliit na lawa sa tabi ng mga hangganan ng dalawang malalakas na bansa. Ilang oras na akong natulog. Isang tamad na boses ang tumunog. Sa pamamagitan ng isang whoosh, isang asol na buhok na kabataan ang gumapang mula sa ilalim ng isang layer ng buhangin at nagpunas ng kaunting alikabok. 25 araw. Sinabi ni Clint pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mula nang mahuli siya na maliit na pas ang magnanakaw, naging bilanggo si Clint. Matapos makipaghiwalay sa Old Sioux, si Francis ay nagtungo sa 13 bansa, ngunit nakatulog pagkatapos ng kalahating araw. Sa panahong ito, naghintay si Clint ng walang pangahas na gumawa ng anuman. Naranasan na niya ang kakayahan ng maliit na pas ang magnanakaw, na maaaring matigilan siya ng wala saan. Ang takot ni Clint sa maliit na pas ang magnanakaw ay higit pa sa takot niya sa may-ari nito. Hindi na tayo maaaring manatili pa. Humikab si Francis habang ipinatawag niya ang Asher Swallow mula sa kanyang sinaunang metal na singsing. Matapos magising sa pagkakataong ito, naramdaman ni Francis na muling nabawasan ang bloating sensation. Ito ay halos hindi matukoy. Ito ay tiyak na ang sitwasyon ng mata ay naging matatag. Gayunpaman, ang lawa sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay hindi pa rin lumalampas sa 10 yarda. Alam ni Francis na ang espiritual na mata ng Diyos ay kalahating hakbang na lang mula sa muling pag-unlad. Ang pagbabago sa pagitan ng yelo at tubig ay isang maliit na pagbabago lamang na hindi gaanong nakaapekto sa pundasyon. Bukod pa riyan, nalaman ni Francis na mayroon siyang mga senyales ng pagpasok sa True Lord rank kahit na hindi nag-iisa. Lalakas ang aking lakas kung makapasok ako sa True Lord rank, ngunit kailangan kong bumalik kaagad sa Broken Moon Clan kung sakaling may mangyari. Si Francis ay bumaril sa langit sa lunok. Nasa Asher Swallow din ang bilanggo na si Clint. Clint. Isang ripple ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis na nagpasinok kay Clint. Naramdaman niya ang malakas na pagdagsa ng mental energy na pumasok sa kanyang kaluluwa. Hindi. Huwag. Nagpumigla si Clint sa takot. Malinaw na alam niya ang kahalagahan ng kaluluwa dahil siya ay isang taong nagsanay sa mental energy. Ang kaluluwa ay ang core ng isang tao, at kapag ang kaluluwa ay nabura ng isang puwersa sa labas, ang resulta ay hindi maiisip. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Francis ay masyadong malakas, na pumipigil kay Clint na lumaban. Dark Heart Seed. Ang kaliwang mata ni Francis ay bumaril ng isang madilim na asul na patak ng tubig na kasing laki ng isang buto. Q. Ang misteryosong madilim na asul na patak ng tubig ay pumasok sa kaluluwa ni Clint. Ang Dark Heart Seed na ito ay kokontrol sa iyong bawat aksyon at maging ang iyong mga iniisip. Hindi mo matatakasan ang aking mental energy senses sa loob ng 10,000 milyang radius. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang Dark Heart Seed ay nagmula sa Ball of Ice Soul at Dark Eye Incomplete Page. Ang Ball of Ice Soul ay naglalaman ng kaalaman na nagbigay daan kay Francis na mas maunawaan ang kaluluwa at ang esensya ng Tao of Ice Soul. Bagamat bahagyang kumpleto lang ang Dark Eye Incomplete Page at hindi nagawang linangin ni Francis ang maalamat na Eye of Death, nagtala pa rin ito ng maraming nakamamatay na kasanayan. Dark Heart Seed. Ano ang gusto mong gawin ko?
Kahit na si Clint ay natakot at hindi mapalagay, hindi siya nang ahas na lumaban. Ang Dark Heart Seed na ginamit ni Francis ay katulad ng ghost mark na itinakda sa kanya ng misteryosong skeleton, ngunit ang Dark Heart Seed na ginamit sa pamamagitan ng God's spiritual eye ay mas makapangyarihan. Magagawa pa ni Francis na sumabog ang Dark Heart Seed at magdulot ng kapahamakan kay Clint kung gugustuhin niya, hanggat nasa loob siya ng isang tiyak na distansya. I need a slave for my return to the cloud area and you're very suitable since you have an eye bloodline. Bakit pa ba sa tingin mo ay buhay ka pa? Malamig na tumawa si Francis. Nanlamig ang puso ni Clint matapos itong marinig. Kung ikukumpara sa kahihiyan, mas natatakot siya sa kamatayan at kung ano ang hinaharap. Nangangahulugan ang mga salita ni Francis na naramdaman niyang bahagyang kapaki-pakinabang si Clint, kaya naman nabubuhay pa siya. Kung wala siyang magagawa, malamang na si Clint ay nauwi rin sa iba pang miyembro ng Iron Dragon Alliance patay na parang kuko. Siyempre, pinananatili ni Francis si Clint hindi lamang dahil gusto niya ng alipin, kundi dahil gusto niyang maunawaan kung paano ginamit ni Clint ang kanyang eye bloodline. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay hindi pa nakakahanap ng eye bloodline inheritance na angkop para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay kinuha ng Asher Swallow si Francis at ang kumpanya para makapasok sa 13 bansa. 459. Broken Moon Clan, umaga. Ang mahinang ambon na nakapaligid sa Sky Moon Mountain ay nagbigay ng nakakasilaw na liwanag habang sinasalamin nito ang sikat ng araw. Ang bundok ay lantian at puno ng magaganda at mag-agarang mga gusali. Ang mga gusali sa Sky Moon Mountain ay mas malaki kaysa noong nakaraang 2 taon, at ang mga figure ng mga disipulo ng clan ay nagmamadaling umikot. Hindi mahirap makita iyon, pagkatapos maging bagong clan master si Master Emerson, ang kabuoang lakas at laki ng Broken Moon Clan ay tumataas araw-araw at ganap na naiiba sa 2 taon na ang nakalipas. Sa kalagitnaan ng hangin, ang Asher na Floating Crest Palace ay lumipad sa kalangitan habang pinalilibutan ito ng isang layer ng kidlat na parang isang uri ng alamat. Sa buong Broken Moon Clan, ang aura lang ng Floating Crest Palace ang mahina, na parang nakalimutan. Sa harap ng bundok, sino ang naglakas loob na pumunta dito? 2 alagad na nagbabantay sa burol ang malamig na tumingin sa isang binatang papalapit. 20 taong gulang pa lamang ang binata at medyo gwapo, ngunit nababalot ng dumi at tila pagod at puno ng kalungkutan. Ni hindi mo nga ako nakikilala. Malamig na haramp ng binata habang naglalabas siya ng malakas na aura na naging dahilan ng pag-ihip ng hangin. Bulalas ng 2 disipulo nang sila ay nakaugat sa lupa ng aura na iyon. Ang lalaking nasa harap nila ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at nagsimulang hawakan ang True Spirit Realm. Kuya Marson. Nagbago ang ekspresyon ng isang alagad ng Third Sky habang nauutal siya. Kuya Marson. Tumalon din sa takot ang isa pang bagong alagad. Sa pangunguna ni Clan Master Emerson, ang Broken Moon Clan ay napakabilis na lumawak. 1 taon pa lang akong nawala pero marami ng bagong mukha. Ngumisi si Marson habang naglalakad siya papasok. Nagkatinginan ng 2 alagad na nagbabantay sa bundok na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Bumalik si Brother Marson sa ganitong oras. Kalahating buwan na ang nakalipas, ang unang elder ay tila ikinulong ng Clan Master Emerson at ng Regulations Elder. Hindi ito isang bagay na maaring pag-usapan ng mga pang-ibabang disipulo. Pinagmasdan ng 2 disipulo ang pagpasok ni Marson sa loob. Habang nasa daan, binati ni Marson ang ilang pamilyar na mga disipulo at elder, ngunit naramdaman niya na may mali kahit papaano habang ang lahat ay nakatingin sa kanya ng masama. Makalipas ang 1 oras, sa loob ng isang lumang gusali. 1 taon pa lang akong wala at 2 taon nang pinarusahan si Master para isipin ang mga kasalanan niya. Sino ang may kapangyarihang parusahan ang unang elder sa Broken Moon Clan? Napaungol si Marson sa galit. Pagharap sa kanya, mapait na ngumiti ang matandang silver-haired na si Lola Rochelle, sa kasalukuyang Broken Moon Clan, si Clan Master Emerson ang naghahari. Siya ay napakalakas at may tiwala ng Iron Dragon Alliance.
Hindi nagtagal, nakipagtulungan si Clan Master Emerson sa Regulations Elder at dalawang iba pang Elder para ikulong si First Elder. Katawa-tawa. Maging si Marcin, na karaniwang kalmado, ay hindi napigil ang tumalon sa galit. Bakit? 2 taon na ang nakalilipas, si Francis ay tinugis sa 13 countries, ngunit sa kabutihang palad, ang unang elder ay handa. Inilipat niya ang mga magulang ni Francis, pati na rin ang mga kamag-anak ng nakaraang clan master, sa isang ligtas na lugar. Palagi itong isinasa puso ni Clan Master Emerson, at tila, may mga alingaw-ngaw na bumalik si Francis sa Cloud area. Napabuntong hininga si Lola Rochelle. Kuya Francis, sinasabi mo na babalik siya sa Cloud area. Napabulala si Marcin sa pananabik. Pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering, ang kasabikan at kagalakan ni Marcin ay nauwi sa kalungkutan at pagkatalo. Ito ay dahil, pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering, hindi niya nakitang bumalik si Francis mula sa outside inheritance. Ngunit ngayon ay may balita na si Francis ay bumalik sa Cloud area. Ito ang pinakabagong balita, na nagpagalit kay Clan Master Emerson. Muli siyang nagbigay ng utos sa 13 bansa para sa pagkamatay ni Francis. Ang mga salita ni Lola Rochelle ay puno ng pag-aalala. Ang galing! Kuya Hanford, sana makabalik ka ng ligtas. Ang mukha ni Marcin ay puno ng pagtataka at pananabik na nagpagulo kay Lola Rochelle. Bigla niyang napagtanto ang tunay na kahulugan sa likod ng pagpunta ni Marcin sa Sacred True Dragon Gathering. Nakita mo ba si Brother Hanford sa Sacred True Dragon Gathering? Mukhang naintindihan naman ni Lola Rochelle at nagtanong. Sisigat na sana si Marcin, ngunit may ilang hindi gustong tunog na nanggaling sa labas ng pinto. Marcin, lumabas ka at maghanda para tanggapin ang parusa ng clan. Isang malamig na boses ang narinig mula sa labas. Sa labas ng gusali ng elder, ilang pamilyar na core disciples ang nakatayo sa pasukan. Reka! Roldan! Anong ginagawa mo? Lumabas si Marcin at sinuri ang grupo ng mga disipulo. Maraming pamilyar na mukha dito, kabilang sina Reka, Roldan, at Hubert, na mga disipulo ng oposisyon. Marcin, hindi mo sinunod ang mga alituntunin ng clan, iniwan mo ang clan sa iyong sariling kagustuhan sa loob ng 1 taon. Dahil ako ang head disciple, may karapatan akong parusahan ka. Malamig na tumayo si Reka habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Pagkaalis ni na Francis at Balmon, ang pangalawang disipulo ni Clan Master Emerson na si Reka ay naging bagong head disciple dahil umalis si Marcin sa clan sa loob ng 1 taon. Umalis ako ng kusa. Sinunod ko ang utos ng unang elder at lumabas ako ng 1 taon. Anong kapangyarihan ang mayroon ka para parusahan ako? Sigaw ni Marcin mula sa harapan ng pinto. Sa mga tuntunin ng paglilinang at lakas, nalampasan ni Marcin ang mga taong ito. Hindi naman masama ang kanilang pag-unlad, ngunit si head disciple Reka ay nasa 7th sky lamang habang si Roldan ay nasa 6th sky lamang. Nagkaroon pa rin ng agwat sa pagitan nila ni Marcin. Pagkatapos ng lahat, kababalik lang ni Marcin mula sa Sacred True Dragon Gathering at tumaas ang kanyang saklaw. Marshal Nephew Yang, kahit ang master mo ay ikinulong ng Regulations Division. Junior ka pa lang. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. So, bumaba mula sa langit ang isang matanda na may hawak na tungkod. Mga regulasyon elder. Bulalas ng mga alagad sa ibaba habang nakayuko. Ang bagong dating ay ang Regulations Elder na sinubukang parusahan si Francis pagkatapos ng Floating Crest trial simula noong pinalayas niya si Hubert. Sa sandaling ito, malamig na tiningnan ni Hubert at ng iba pang core disciple si Marcin. Regulasyon Elder. Nakaramdam si Marcin ng nangingibabaw na aura. Ang Regulations Elder na ito ay umabot sa late stage na true human rank. Hindi siya isang kalahating hakbang na true spirit realm na maaaring ihambing ni Marcin. Regulations Elder, hindi niya kasalanan ang pag-alis ni Marcin sa clan dahil umalis siya sa utos ng First Elder. Sana ay mapagbigyan mo siya. Ngumiti ng mapait si Lola Rochelle at sinabing, ang mismong pagdating ng Regulations Elder ay labis-labis na para sa isang disciple na umalis sa clan.
Dahil ito ang iyong unang kasalanan at hindi mo ito ginawa sa iyong sariling kusa, ang elder na ito ay magiging madali sa iyo. Mula ngayon, ikaw ay mamumuno sa isang grupo at kumpletuhin ang 49 na misyon ng walang anumang gantimpala o hindi pagkakasundo. Kalmado ang ekspresyon ng Regulations Elder. May gana si Marson na sumabog, ngunit pinigilan siya ni Lola Rochelle, huminahon ka. Wala kang nagawang malaking pagkakamali, kaya hindi ka magugulo ng Regulations Elder. Ngunit kung ikaw ay padalos-dalos at nakasasakit ng isang elder, maaari niyang mawala ang isang layer ng balat mo. Marson, tinatanggap mo ba ang parusang ito? Umalangaw-ngaw ang malamig at malakas na boses. Payag ang alagad na ito. Pinigilan ni Marson ang kanyang galit at layunin ng pagpatay habang tinatanggap niya ang 49 na misyon. Pagkaraan ng 3 araw, pinangunahan ni Marson ang isang grupo at lumabas mula sa Central Division. Ate Rina, Kuya Fulton, Kuya Vince. Pasensya na sa pagkalagkad sa inyong lahat dito. Lumingon si Marson at mapait na ngumiti habang nakatingin sa mga pamilyar na mukha na ito. Ang mga disipulong gumagawa ng misyon na ito kasama niya ay ang mga may magandang relasyon kay Francis, tulad ni Rina, Fulton, at Vince. Sa kanila, si Rina ang personal na disipulo ng nakaraang clan master at, kung hindi dahil sa pagkawalan ng proteksyon ng First Elder sa lahat, hindi sana sila naipadala sa grupong ito. Brother Yang, nag-aalala ako na hindi ka pakakawalan ng clan master Emerson ng ganito kadali. Dapat kang tumakas habang nasa misyon. Iminungkahi ni Fulton. Noon, naging inner disciple si Fulton kasabay ni Francis at pareho silang lumahok sa Floating Crest Trials. Ang kanyang cultivation ay umabot na ngayon sa ika-4 o ika-5 kalangitan ng Ascended Realm, na may maraming tulong mula kay Francis noon. Hindi ako makatakbo, at wala akong pagkakataon. Itinaas ni Marson ang kanyang ulo. Sa kalangitan, may maliit na itim na tuldok. Ang isang grupong tulad nito ay karapat-dapat sa 2 kalahating hakbang na True Spirit Realms at ilang eksperto sa 7th Sky Ascended Realm na nanonood sa atin. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Marson ang grupo at lumabas. Sa sandaling ito, lumitaw ang tunog ng paglipad. Mga eksperto sa True Spirit Realm, at napakarami sa kanila. Nagulat ang mga miyembro ng Regulation Division. Sa kanilang mga mata, tanging ang mga nasa True Spirit Realm lang ang malayang lumipad, at ilang True Spirit Realm na lumitaw ng sabay-sabay ay isang pambihirang okasyon. Ang isa sa True Spirit Realms, isang kabataang nakasuot ng itim, ay biglang huminto. Ang kabataang nakasuot ng itim na damit ay bumaba na may makapangyarihang True Spirit Realm aura. Napakabatang True Spirit Realm. Napabuntong hininga ang mga kalapit na disipulo ng Broken Moon Clan. Ikaw yan. Balmond. Bulalas ni Marson at ng kumpanya. Ang bagong dating ay isang walang ekspresyon na kabataan na nag-scan sa grupo. Ang kanyang tingin ay dumapo kay Vince saglit. Noon, sina Balmond, Vince, at Francis ay nasa ilalim ng lahat ni Lord Guanjan. Sa pagkakataong ito, narating na ni Balmond ang True Spirit Realm, at ang kanyang aura ay hindi gaanong naiiba sa Regulations Elder. Anong nangyayari? Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Balmond habang nakatingin siya sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan. Karamihan sa kanila ay nasa panig ng unang elder o mga disipulo na dating may magandang koneksyon kay Francis. Malamig na sumimangot si Marson, halatang hindi gaanong gumagalang kay Balmond. Si Rina lang ang nag-summarize ng nangyari sa mababang tono. Si Balmond ay nanatiling hindi natinag habang nakasalubong niya ang ilang figure sa kalangitan at pumasok sa Broken Moon Clan. Sky Moon Mountain, sa isang napakalaking gusali na namumukod tangi sa iba. Balmond, hindi mo talaga ako binaygo. Bumalik ka mula sa Sacred True Dragon Gathering at nakuha mo pa ang tiwala ng Palace Lord at ng Iron Dragon Alliance. Ang gwapong mukha ni Clan Master Emerson ay napuno ng maliwanag na ngiti habang tinatapik ang balikat ni Balmond. Master, narinig mo na ba ang balita ng pagbabalik ni Francis? Ayon sa Iron Dragon Alliance, si Francis ay nakapasok na sa 13 countries at patungo sa Broken Moon Clan na may mabangis na ugali.
Hindi ito maganda para kay Master. Walang ekspresyong sabi ni Balmond. 406 na po. Broken Moon Clan, gusali ng Clan Master. Nakapasok na si Francis sa 13 countries at patungo sa Broken Moon Clan na may mabangis na ugali. Hindi ito maganda para kay Master. Walang ekspresyong inihayag ni Balmond ang isang nakakagulat na balita. Ang kalapit na mga figure na may itim na hood ay may mga aura na kasing lalim ng karagatan. Narating na nilang lahat ang True Spirit Realm, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabi ng kahit ano mula simula hanggang sa katapusan. Gusto akong patayin ng batang iyon. Malamig nang umisi si Clan Master Emerson, nakatanggap na ako ng ilang balita kalahating buwan na ang nakalipas at hiniling ang isang core elder mula sa Iron Dragon Alliance na hawakan ang kuta sa Sky Moon Mountain. Higit pa rito, kumuha din ako ng malakas na kaalyado para hintayin si Francis. Nagplano na si Master para maging perpekto. Inihayag ni Balmond ang isang pambihirang hitsura ng papuri. Ang balita ng pagbabalik ni Francis sa Cloud Area ay hindi karaniwang kaalaman. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam ng sitwasyon. Inilock din ng Iron Dragon Alliance ang impormasyon ng pagkatalo ng Blood Corps Palace Lord at ang eksaktong lakas ni Francis, dahil itinuring nito ang mukha ng Iron Dragon Alliance. Siyempre, noon, napatay na ni Francis ang halos lahat ng puwersa ng Blood Corps Palace Lord. Kaya, bukod sa isang maliit na bilang ng mga tao, walang nakakaalam ng anuman sa unang lugar. Pinuri ni Balmond ang katotohanan na nag-react si Clan Master Emerson sa ilang menor de edad na bakas at nagplano para sa pagdating ni Francis. Hindi lang swerte na naabot ni Master Emerson ang kanyang kasalukuyang katayuan. At ang mga kaibigang ito ay... Ang mga mata ni Clan Master Emerson ay sumulyap sa mga nakaitim na figure sa likod ni Balmond. Guro, pagkatapos bumalik sa Cloud Area, napakalaki ng banta ni Francis sa Iron Dragon Alliance. Hindi masaya ang mga upper echelon ng Iron Dragon Alliance, kaya inutusan nila ang ilang eksperto na sumama sa akin at subukan ang kanyang lakas. Kalmadong buod ni Balmond. Mabuti, ang Iron Dragon Alliance ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa iyo at sa akin. Mukhang ang langit ay nagpasya na si Francis ay makakarating lamang at hindi na babalik. Lalong naging maliwanag ang ngiti ni Clan Master Emerson. Sa parehong araw na bumalik si Balmond, nagdaos ng maliit na pagdiriwang ang Clan Master Emerson. Bagamat tila nakaka-relax sa ibabaw, ang Sky Moon Mountain ay talagang naging mas mahigpit na binabantayan. Lumabas ang lahat ng elder ng Broken Moon Clan sa pag-iisa. Ang lakas ng Broken Moon Clan ay umabot na sa sukdulan, at ang mga nasa ibabang disipulo ay nakakaramdam ng kakaibang hangin ng pagpatay na layunin. Ngunit sa ibabaw, masaya ang Broken Moon Clan. Ito ang taktika ni Clan Master Emerson na magmukhang relaxed sa labas, tense sa loob. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Marson ang kanyang grupo at umalis sa clan habang sila ay patungo upang tapusin ang una sa 49 na misyon. Isang malaking lumilipad na hayop na may dalang dalawang half-step na True Spirit Realms at ilang 7th Sky Ascended Realms ang nag-survey sa grupo mula sa itaas. Napaka-boring nito. Walang hamon para sa amin ang pagbabantay sa grupo ng mga brats na ito. Hehe, sabi ng Regulations Elder na kung sino man sa kanila ang sumubok na tumakbo ay maaari natin silang patayin. Sa halip na maging mahirap, ang unang misyon ni Marson ay talagang napakadali. Ang misyon ay upang mangolekta ng isang uri ng tae ng ibon malapit sa kagubatan. Maaaring gawin ng mga panlabas na disipulo ang madali at maruming mga trabahong ito, ngunit si Marson at ang kasama, na mga panloob na disipulo o kahit core na mga disipulo, ay napilitang gawin ito. Dapat sabihin na ito ay isang pagsubok ng pasensya, pagsupil, at kahihiyan. Lahat, ipagpatuloy mo. Naniniwala ako na malapit nang dumating si Brother Hanford at babaguhin ang kapalaran ng clan. Sabi ni Marson. Nang banggitin ang Brother Hanford, ang mga mata ng grupo ay napuno ng makulay na liwanag. Karamihan sa mga disipulong ito ay may magandang relasyon kay Francis.
Noon, maraming tao ang nakasaksi sa kanyang paglaki sa numero 1 henyo ng 13 clans. Ang kinabukasan ni Brother Hanford ay tiyak na mas mataas kaysa kay Balmond. Ngunit si Brother Hanford lang ba ang makakaligtas sa Broken Moon Clan? Nasa likod niya ang Clan Master Emerson ng Iron Dragon Alliance. Ang mga disipulo ng grupo ay napuno ng kalahating kagalakan at kalahating pag-aalala. Hindi sigurado kung mababago niya ang pangkalahatang sitwasyon, ngunit hindi dapat mahirap baguhin ang aming sitwasyon. Isang malalim na kalmadong boses ang nagmula kay Fulton. Si Fulton ang unang taong naging kaalyado ni Francis at sabay silang pumasok sa Floating Crest Palace. Siya marahil ang pinakakilala kay Francis. Makalipas ang kalahating araw, natapos ng grupo ni Marson ang unang misyon at pabalik na sila sa clan para ibigay ang gawain. Sa oras na ito, ang mga hiyawan ng takot at gulat ay umalingaw-ngaw sa harap ng bundok. Oh my God! Ang taong iyon! Bilasan mo at sabihin sa mga elder. Bulalas ng mga figure na nanunood sa pasukan. Sa himpapawid, ang mga mag-aaral ng dalawang half-step na True Spirit Realms at ang ilang 7th Sky Ascended Realms ay humihigpit. Ito ay siya talaga. Ang mga ekspresyon ng mga nasa lumilipad na hayop ay mataimtim. Sa bakanan ng bundok, ngumiti ang isang asul na buhok na binata habang nasa likod ang mga kamay habang nakatingin sa harapan. Ang kabataang ito ay halatang matagal na rito. Ini-inspeksyon niya ang bundok na para bang may kakaiba siyang nararamdaman dito. Francis! Siya talaga! Bulalas ang mga figure sa lumilipad na hayop. Francis, ang Clan Master Emerson ay nagbigay ng utos para sa iyong kamatayan sa 13 bansa ngunit nang ahas ka pa ring pumunta dito para mamatay. Taxil Francis, sumuko ka na. Ang mga regulator at ang mga disipulo ng Broken Moon Clan ay sumigaw, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng anuman. Sino ang hindi nakakaalam sa mga himala at nakakatakot na tsismis ng kabataang ito? Ang titulo ng numero 1 henyo ng 13 clans ay kabilang pa rin sa Broken Moon Clan at hindi natitinag. Hehe, maaari mo bang sabihin sa Clan Master Emerson na ang taksil na si Francis ay narito upang magsisi sa kanyang mga kasalanan? Bahagyang tumawa si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang marinig ito, lahat ay nag-usap. Sa sandaling ito, ang mga disipulo, ang mga regulator, ang mga dalubhasa sa lumilipad na hayop, at maging ang grupong nakatapos ng misyon ay nataranta. Magsisi sa kanyang kasalanan. Halos malaglag ang panga ng mga disipulo mula sa Broken Moon Clan. Alam ng maraming tao na si Francis ay isang wanted na tao sa 13 countries at nakatakas siya mula sa Cloud Area. Dahil nakatakas na siya, bakit siya bumalik? May sakit ba siya sa ulo? Ito. Paano ito posible? Si Kuya Hanford. Bumalik para magsisi sa kanyang mga kasalanan. Naramdaman ni Marson at ng kumpanya na parang binuhusan sila ng isang mangkok ng malamig na tubig. Kanina lang, iniisip nila ang mahimalang pagbabalik ni Francis. Ngunit sa isang kisap mata, nahulog na sila mula sa langit patungo sa impyerno. Parang may naramdaman, biglang tumalikod si Francis para harapin si Marson at ang kumpanya at mahinang ngumiti. Puno ng init ang ngiting ito. Natigilan sina Marson, Fulton, Vince, at kumpanya. Bukod kay Fulton, ang lahat ay napuno ng pagkabigo. Maaaring hindi talaga sumuko si Brother Hanford. Si Fulton ay may likas na pakiramdam na nagmula sa kanyang pag-unawa kay Francis. Alam na alam niya ang tungkol sa kontrol, katalinuhan, at kalmado ni Francis. Nagkita tayong muli, mga kapatid. Ang kaliwang mata ni Francis ay nanginginig sa katahimikan na katulad ng ulan sa tagsibol. Nang makita ang misteryosong kaliwang mata, ang grupo ay nakaramdam ng kakaibang kalmado at ligtas. Kasabay nito, ang Sky Moon Mountain, ang bulwagan ng Clan Master. Sa pag-uulat sa Clan Master, dumating si Francis sa harapan ng bundok at sinabi na gusto niyang magsisi para sa kanyang mga kasalanan. Ang nakakagulat na balitang ito ay kumalat na parang apoy sa buong Broken Moon Clan. Sa loob ng bulwagan, ang Clan Master Emerson, ang Regulations Elder, ang iba pang Elder, at ang Division Leaders ay natigilan lahat. Magsisi ka sa mga kasalanan niya.
Sigurado ka bang hindi mo siya napagkamala ng maling tao? Bumuka ang bibig ni Balmond. Francis sumuko. Hindi siya maniniwala dito kahit na may pumatay sa kanya. Mayroon siyang asul na buhok at asul na mata. Mayroon din siyang pasang iyon. Magalang na sabi ng isang regulator mula sa ibaba. Yung pusa. Nagsalubong ang kilay ni Balmond habang namumuo ang galit. Ang taong iyon ay tiyak na si Francis. Noon sa Floating Crest Palace, niloko siya ng maliit na pasang magnanakaw. Tingnan natin kung ano ang ginagawa nitong Francis. Napataas ang kilay ni Clan Master Emerson dahil sa hinala, ngunit tumayo pa rin siya. Maya-maya, ang Clan Master Emerson at ang upper echelons ng clan ay tumingin pababa mula sa itaas. Sa kanilang paningin ay isang asul ang buhok na binata na nasa likod ang mga kamay. Sa kanyang balikat ay isang maliit na pusa ang kumakaway ng puting bandila. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay iwinagayway ang puting bandila sa tuwa. Ang isang puting bandila ay nangangahulugan ng pagsuko sa parehong mortal na mundo at sa mundo ng paglilinang. Dahil sa eksenang ito, ang mga upper echelon ng Broken Moon Clan ay may makulay na ekspresyon. Ito ay lalo na ang kaso para kay Balmond. Namula ang kanyang mukha at halos mabulunan siya nang makitang iwinagayway ng munting pas ang magnanakaw ang puting bandila. Ang taksil na si Francis ay bumalik sa Broken Moon Clan para humingi ng tawad kay Clan Master Emerson. Ngumiti si Francis at dahan-daang naglakad patungo sa clan. Tumigil ka dyan. Taksil, dahil nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan, sumuko ka na. Ang mga kalapit na disipulo at regulator ay kumilos na parang kaharap ang isang malakas na kalaban. Maaaring makita ng sino man na ang paglilinang ni Francis ay umabot na sa True Spirit Realm. Ang mga normal na tao ay hindi nang ahas na salakayin siya. Talagang sumusuko siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Clan Master Emerson. Si Francis ay kumilos ng mahinahon at may kumpiyansa na paraan na mas dramatic kaysa dati. Ang puso ni Clan Master Emerson ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Sa pamamagitan ng kanyang spiritual sense, kinumpirma niya na si Francis ay nasa True Spirit Realm, ngunit hindi alam kung nasaan si Rank Francis. Hehe, Clan Master Emerson, hindi mo ba ako hinahanap? Hindi ka ba masaya na nakabalik ako? Ang ngiti ni Francis ay naging mas maliwanag habang siya ay nagbigay ng hindi nakakapinsalang pakiramdam. Sa bundok, nagsimulang pumasok sa talakayan ang mga upper echelon ng Broken Moon Clan. Ano ang dapat ikatakot ni Clan Master? Naglagay kami ng 8 Dragon Demon Slaughtering Array sa Central Division. Kahit na may kakayahan siyang i-flip ang skin ay hindi siya makakatakas. Nililigawan ng brat na ito si kamatayan. Paano natin siya hindi tatanggapin? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.